Unang sumabog ang liwanag sa palayan bago pa tuluyang mag-init ang hangin ng umagang iyon. Sa gilid ng kubo, nakaluhod si Liana sa bayong ng mga gamit. Ilang pirasong damit, 2 librong hiram mula sa kapitbahay na guro, at isang maliit na plastik kung saan mahigpit niyang ipinabi ang lumang kwintas na pilak. Sa gitna ng pendant ay hugis butil na tila munting patak ng hamog. Kinislap-kislap iyon kapag nasasalubong ng araw. Bigay iyon ng kanyang ina. Alaala raw ng kabataan nito. At mula nang ikabit sa leeg ni Liana, parang nagkaroon ng sariling tibok ang bagay na iyon sa ibabaw ng kanyang puso. Anak, wika ni Mang Nestor, ang amang maitim na ang palad sa pagbubungkal. Sigurado ka ba dyan? Maynila yan. Hindi biro ang mag-isa. Tumingin si Liana sa kanyang ama at napangiti kahit naninigas na ang kanyang sikmura sa kaba. Tay, matagal ko na pong pangarap to. Mag-aaral ako at magtatrabaho. Konting tiis lang, mabawi rin tayo. Sa likod nila nakasandal sa tupod ng pinto si Aling Mila. Hawak ang tabong may kaunting kape. Hindi kita pipigilan, marahang sabi nito. Pero dahil hindi kita kayang sabayan sa hirap mo ron, ito na lang ang isusuot mo araw-araw. Kinuha niya ang kwintas, marahang isinabit sa leeg ni Liana at hinalikan ang noo nito. Kapag sumakit ang loob mo, hawakan mo yan para mong niyayakap ang nanay mo. Humugot si Liana ng malalim na hininga at tumango. Sa gilid, nagmamasid ang nakababatang kapatid na si Aya. Nakatali ang buhok at kagat ang lapis. Ate, pagbalik mo, turuan mo naman ako ng mga Latin na salita na sinasabi mo sa akin dati. Nako, Latin agad? Natatawang sabi ni Liana. Simulan mo muna sa pagmamahal sa Filipino at sa katotohanan, Aya. Yun ang pinakamahirap at pinakamahalaga. Bago sumakay ng jeep patungong terminal, naghaplos ng palad si Liana sa mga palayan. Kinabisado niya ang tunog ng mga maya, ang kinis ng hangin, at ang tapat na tahimik ng umaga. Sa isip, siniksik niya ang pangakong babalik, hindi bilang talunan, kundi bilang taong may dalang pagbabago. Ang Maynila ay may sariling ugali. Pagbaba ni Liana sa bus, parang binugahan siya ng hangin na may halong gasolina at lutong mantika. Ang sayaw ng mga busina, ang baradong bangketa na may naglalako ng suman, ang init na lumulutang mula sa semento, lahat yon ay parang malaking paalala. Dito matibay ang mabubuhay. Kagat niya ang dila para hindi mapangiwi, saka inayos ang backpack at sinundan ang direksyong ibinigay sa kanya ng tiyahin ng kapitbahay. May nagsabing may pwede siyang matuluyang boarding house sa may Sampaloc. Hindi magara ang kwarto. Kasapasama niya sa maliit na espasyo sina Marnie, isang estudyanteng nursing na may madaldal na tawa, at si Tina, sales lady sa Divisoria na bihirang umuwi. Sa pader ay may kalendaryo ng nakaraang taon. Sa sahig ay pinagtagpi-tagping banig. Basta wag maingay pag 10 oras ha, wika ni Marnie. Sinasampay ang basang uniforme. At pakiusap, kung may iyakan, sa banyo na lang. Marunong akong umintindi, pero mas marunong akong magreklamo sa landlady. Napangiti si Liana. Walang iyakan, pangako. Ngunit nang humiga siya ng gabing iyon, pinisil niya ang kanyang kwintas at pinakawalan ang isang tahimik na hikbi. Hindi ng pagsuko, kundi ng pagbitaw sa takot. Kinabukasan, agad siyang naglakad-lakad sa paligid para maghanap ng mapapasukan. May bitbit siyang lumang envelope na may resume, isang pahina. Nakalista ang karanasan sa barangay library kung saan siya volunteer araw-araw noon at ang high school honors na pinagpaguran niya. Sa pang-apat na sulok ng eskinita, may bungad na karatula, De Los Santos and Cruz Law Office. Maliit lang ang opisina, isang lamesa para sa sekretarya, 2 silya para sa kliyente, at lagayan ng files na kahoy pa ang amoy. May kailangan po ngayo, iha? Tanong ng sekretarya, si Tita Baby, na may salamin at nakapuyod ang buhok. Maghahanap po sana ako ng trabaho, kahit utility o messenger. Marunong po akong mag-encode at mag-ayos ng files. Sabi ni Liana, maingat ang tono. Tumingin si Tita Baby sa resume at kumunot ang noo. Naku, wala kaming budget sa regular. Pero kailangan namin ng part-time na taga-photocopy at taga-ayos ng records. Pwede ka ba ng hapon hanggang gabi? Opo, halos mapatalon si Liana. Kahit po umaga, kahit madaling araw.
Wag naman madaling araw, napatawa si Tita Baby. O sige, subukan ka namin isang linggo. Kung maayos ka, tuloy-tuloy. Minimum lang ha, libre ang kape. Sa pagkakataong iyon, parang mas maliwanag ang ilaw sa kisame. Sa unang araw, tinuruan si Liana kung paano mag-log ng pleadings, paano ihiwalay ang affidavit mula sa annexes, at paano maglagay ng post-it sa mga docket number para madaling hanapin. Sa gilid dumating si Atin Samuel, batang abogado na may bughaw na kurbata at papeles na kailangan ng ipa-file sa City Hall. "Good morning," bati niya kay Liana, magaan ang tingin. "New ka?" "Opo sir." "Liana, welcome. Kapag napagod ka sa stapler, may libreng kape sa pantry. Pero wag mong iinom lahat. Akin yun." Biro nito, sabay ngiting nakakahawa. "Hindi po ako mahilig sa kape," tugon ni Liana. "Pero mahilig ako sa libreng aral." "Nako, delikado yan. Baka turuan kita ng mga Latin na wala naman sa kapehan," sabi ni Atin Samuel bago siya nagmadaling lumabas. Naiwan si Liana na nakangiti, hindi dahil sa biro, kundi dahil may mundong gumagalaw na sa paligid ng pangarap niya. Sa pagitan ng pag-staple at pag-photocopy, lihim siyang tumitingin sa makapal na libro sa shelf. Rules of Court, Criminal Law, Civil Code. Parang mga bundok na malalayo, ngunit pamilyar. Tuwing alas 7 ng gabi, matapos magsara ang opisina, isinisilid niya sa bag ang isang hiram na lumang reviewer na pinahiram ni Tita Baby. "Basta ibalik mo ha, paalala ng sekretarya. At huwag mong basain. Pag nabasa, magwa-waiver ako ng sahod mo." "Opo, parang anak ko na po to." Biro ni Liana, ngunit totoo. Inaaruga niya iyon na parang sariling dugo. Lumipas ang mga linggo. Naging maayos ang galaw ng kamay niya sa paghahanap ng folders. Napansin ni Upper Samuel na mabilis siyang matuto. "Liana," sabi nito isang hapon, "bukas may hearing kami sa Municipal Trial Court. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob, pero kung gusto mo, sumama ka sa labas para makita mo ang takbo. Baka lalo kang ma-inspire." Napalunok si Liana. "Pwede po ba? Kahit saglit?" "Sige, pero dapat maaga ka ha." Kinabukasan, pinili niyang maglakad mula sa kinatatayuan ng jeep, papunta sa gusaling may tansong plake ng hustisya sa harap. Sa may labas, nakita niya ang mga mukhang pagod. Isang ina na nakayuko sa balikat ng anak, lalaking nakabarong na nagmamadali, dalawang pulis na pipidlag-pidlag ang sinturon. Ang araw-araw niyang lakad ay naging ritual. Madaling araw gigising, magtitimpla ng lugaw sa sulok ng kusina, sasakay ng jeep at bus, bababa ng dalawang kanto para hindi masyadong malapit sa terminal na puno ng usok. Papasok sa opisina ng ilang minuto bago ang alas 10. Uuwi bandang alas 8. Sa biyahe, nakasiksik sa kilikili ang reviewer, habang ang isang kamay ay nakahawak sa kwintas na parang asintas na tali ng lakas ng loob. Minsay may lumalapit na batang nagtitinda ng sampagita. Minsan bibili siya kahit kulang ang barya, tapos isasabit sa pendan kahit sandali. "Ate, ang bango mo na," sabad ng batang tindera. "Mas mabango ka," tugon ni Liana, "kasi may tamang hanap buhay ka." Isang gabi, sabay-sabay silang tatlo sa boarding house na nagluto ng tuyo at itlog. "Liana," sabi ni Marnie habang nagtatadtad ng kamatis, "nag-aaral ka ba ng law? Lagi kang may dalang makapal." "Hindi pa. Pangarap pa lang," sagot ni Liana. "Pero sumusulat ako ng mga tanong, tapos hahanapan ko ng sagot sa library. Sa ngayon, assistant pa lang ako sa law office." "Galing mo. Ako nga pagod na sa duty. Pero ikaw, parang mas pagod," ani Marnie na napangiti rin. "Pag naging abogado ka, i-file mo yung kaso ng landlord natin. Laging kulang ang ilaw. Unahin ko yung kaso mo sa puso. Sino ba yang tinatawagan mo ng 3 beses gabi-gabi?" Singit ni Tina at nagtawanan sila. Sandaling lumuwag ang dibdib ni Liana. Sa gitna ng alikabok at tipid, may mga gabing natatawa ka rin. At iyon ang pwede mong itawid sa kinabukasan. Hindi pa siya marunong sa lahat ng patakaran, pero naramdaman niyang ang korte ay hindi lang lugar ng batas, kundi ng mga taong umaasang marinig. Hindi siya pumasok. Doon lang siya sa lilim, nakapikit, pinipisil ang kwintas. Balang araw, bulong niya.
Hindi na ako manonood lang. Magtatanong na ako. Magtatanggol. Kinagabihan, tumawag si Aya. Ate, kumusta ka? Pagod, pero masaya, sagot niya. Habang gumuguhit ng mga bullet sa lumang notebook. Mag-ipon para sa entrance exam. Maghanap ng night class. Magbasa ng kaso kada araw. Ikaw, kumusta? May assignment kami sa civics tungkol sa batas. Sinulat ko, ang batas ay dapat sandalan ng mahina. Tama ba yun? Napangiti si Liana. Tama yun, pero dagdagan mo at paadala sa malakas. Parang ikaw ate, sabi ni Aya. Mahina sa ngayon, pero paalala ka rin. Pinatay ni Liana ang ilaw ng gabing iyon. Nakatanaw sa bintana kung saan malinggit ang buwan sa pagitan ng kawad ng kuryente. Sa dibdib niya, ang kwintas ay malamig at tiyak. Parang paalala ring hindi siya nag-iisa. Marahan niyang pinikit ang mga mata at ginuhit sa isip ang araw na papasok siya sa isang courtroom na hindi niya katatakutan, kundi kinalulugdan. Sa ngayon, sapat na ang hakbang. Bukas, isa na namang hakbang. At sa bawat sandali, ang pangarap ay hindi tumatakbo. Maingat itong naglalakad kasama niya, katulad ng tibok ng isang pilak na pendant na marahang kumakapit sa balat at damdamin. Sa mataas na gusali ng korte, kung saan nakasabit ang watawat ng Pilipinas at bumabalikwas sa hangin tuwing umaga, nakaupo si Judge Ricardo Villarreal sa kanyang opisina. Malaki ang kwarto. May mga lumang librong pangbatas na nakapila sa estante at sa gitna ay isang malapad na mesa na laging puno ng dokumento. Sa unang tingin, siya'y hulma ng autoridad. Matikas, may matalim na tingin at may boses na mabigat na parang hindi kayang suwayin. Ngunit sa likod ng imaheng iyon ay isang pusong matagal nang natigang, pinalamig ng kapangyarihan at kayabangan. Judge, narito na po ang schedule ng mga hearing para sa linggong ito, sabi ng kanyang sekretary na si Marites habang inaabot ang folder. Tinignan lang ni Ricardo ang folder, saka bahagyang kumunot ang noo. Mga kaso ng mga magnanakaw, drug addict at mga hampas lupa na naman. Paulit-ulit lang, Marites. Para bang wala ng pag-asa ang mga ganitong uri ng tao. Tumango si Marites, ngunit alam niyang hindi siya dapat sumagot. Sanay na siya sa ugali ng kanyang amo. Isang taong galit sa kahinaan, isang hukom na naniniwalang ang mahihirap ay laging may kasalanan. Lumabas si Marites at naiwan si Ricardo na nakatanaw sa bintana. Mula sa itaas, tanaw niya ang kalyenging puno ng jeepney at taong nagmamadali. Sa kanyang paningin, sila ay mga alikabok na walang saysay, habang siya nakaupo sa mataas na trono ng hustisya. Si Ricardo ay galing sa isang makapangyarihang pamilya. Ang kanyang ama ay dating senador at ang ina naman ay kilalang abogada sa lungsod. Bata pa lamang siya, tinanim na sa kanyang isip na siya'y nakahihigit. Hindi katulad ng iba, Ricardo. Lagi nitong paalala. Nasa dugo mo ang pamumuno. Hindi ka pwedeng matulad sa mga karaniwang tao na nagkakandaw-gaga sa kahirapan. Sa eskwela, palagi siyang nangunguna. Ngunit hindi dahil sa talino lang, kundi dahil sa koneksyon at kayamanan ng pamilya. Habang ang mga kaklase niya ay nag-aaral gamit ang lumang libro, siya'y may sariling tutor at pribadong silid-aralan. Natuto siyang tingnan ng mababa ang mga mahihirap, hanggang lumaki ang paniniwala niya na ang batas ay para lamang sa mga taong marunong at may kaya. Noong naging hukom siya, lalo pang tumibay ang kanyang pagiging mapagmataas. Sa bawat pagpasok ng akusado na nakaposas, lalo na kung maralita, palaging may malamig na ngiti sa kanyang labi na parang nagsasabing wala kang laban. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng paglilitis, nakipag-usap siya sa ilang kapwa hukom sa isang mamahaling restaurant sa Quezon City. Ricardo, iba ka talaga magdesisyon. Biro ng isa. Diretsahan, walang pakundangan. Natutuwa sa iyo ang mga tao dahil hindi ka nagdadalawang isip magbigay ng mabigat na parusa. Ngumisi si Ricardo, sabay higop ng kanyang alak. Bakit ako magdadalawang isip? Kapag mahirap, madali nang hulaan ang susunod na hakbang. Kapag nakagawa ng mali, datat durugin agad. Walang saysay na bigyan sila ng pagkakataon. Ang lipunan ay malilinis lang kung ang mga marurumi ay aalisin. Pumawa ang mga kasama niya.
Ngunit may isa na tahimik na umiling. Pero Ricardo, minsan ang batas ay hindi lang para magparusa. Para rin ito magbigay ng pag-asa. Napatingin siya, medyo nairita. Pag-asa sa mga taong hindi marunong kumapit sa disiplina? Ang batas ay espada, hindi saklay. Muling naghalakhakan ang karamihan. At muling lumutang sa hangin ang imahe ni Ricardo bilang istrikto at walang pusong hukom. Sa bahay naman, kakaiba ang sitwasyon. Ang kanyang mansyon ay puno ng mamahaling gamit at tahimik na halakhakan ng mga katulong na takot sa kanya. Ngunit sa kabila ng karangyaan, wala siyang tunay na tahanan. Matagal nang hindi bumabalik ang kanyang asawa na nag-abroad at ang kanyang anak na babae ay iniwan siya matapos nilang mag-away. Hindi mo ako ama, kundi hukom sa sariling bahay. Sigaw ng anak bago ito umalis, 5 taon na ang nakalipas. Mula noon, hindi na muling nagbalik ang anak. At sa bawat gabing mag-isa si Ricardo sa kanyang hapagkainan, palaging tahimik ang paligid. Tila ba pinapaalala sa kanya ang sariling pagkakait ng tunay na pamilya. Ngunit hindi niya ito ipinapakita. Sa labas, siya pa rin ang matibay. Walang luha, walang damdamin, ang hukom na walang takot. Isang umaga, bago pumasok sa korte, dumaan siya sa isang eksena na hindi niya malilimutan. Sa may bangketa, nakita niya ang isang batang lansangan na nag-aalok ng sampagita. Nilapitan siya ng bata at nag-abot ng garland. "Sir, sampagita po, 20 lang." Itinaas niya ang kilay. "Hindi mo ba alam kung sino ako?" Malamig niyang tanong. Umiling ang bata. "Hindi po, basta po bumili na lang kayo, sir. Gusto ko lang po makakain." Imbis na maawa, tinawanan ni Ricardo. "Trabaho ang kailangan mo, hindi sampagita. Ngunit kung hindi mo kaya, kasalanan mo yan." Iniwan niya ang bata at sumakay sa kanyang kotse, walang bakas ng awa sa mata. Sa kanyang isip, tama ang ginawa niya. Ang mundo ay para sa malalakas at ang mahina ay dapat matutong kumapit o mamatay. Pagsapit sa korte, naglakad siya papasok sa sala ng hukuman. Tumayo ang lahat bilang tanda ng respeto. Sa bawat pagtayo ng mga tao, lalo siyang nagiging kampante na siya ang may hawak ng kapangyarihan. Umupo siya sa mataas na upuan at pinisilang martilyo. "Simulan na natin." Utos niya, malamig at walang alinlangan. Sa araw na iyon, muli niyang ipinakita ang kanyang walang awang paghuhusga. Sa isip niya, siya ang Diyos ng hustisya. Ngunit ang hindi pa niya alam, darating ang araw na yuyuko siya at tudurog ang kanyang kayabangan. At magsisimula iyon sa isang inosenteng dalaga na magpapabago ng lahat ng kanyang paniniwala. Isang hapon matapos ang ilang buwan ng pagtatrabaho sa maliit na law office, masigla si Liana habang inaayos ang mga folders na nakatambak sa mesa. Naging paborito na siya ni Tita Baby dahil sa sipag at tahimik na kasipagan. At palagi ring siyang tinutulungan ni Attorney Samuel kapag hindi niya maintindihan ang ilang terminong nakasulat sa mga dokumento. Sa bawat araw, unti-unti siyang nahuhubog. Tila ba papalapit sa pangarap na maging abogada balang araw. Ngunit hindi niya alam na sa isang simpleng papel, magsisimula ang bangungot na magbabago ng kanyang buhay. "Liana, pakitanggap ito." Utos ng isang associate lawyer na si Attorney Reyes, mayabang at mabilis magsalita. "Dalin mo sa notaryo, pirmahan mo lang dito sa dulo. Simpleng clerical work lang." Nagulat si Liana. "Sir, kailangan po ba akong pumirma? Baka hindi naman po ito para sa akin." Umirap si Attorney Reyes. "Ano ka ba? Routine na lang yan. Assistant ka dito, di ba? Ang dami naming trabaho. Pirma lang at ipasa mo sa notaryo. Wala yang masama." Kagat-labi si Liana, ramdam ang kaba. Hindi siya sanay pumirma nang hindi alam ang laman ng dokumento. Ngunit dahil sa takot na mawalan ng trabaho, pumayag siya. Dinampot niya ang ballpen at maingat na nilagdaan ang papel. Sa sumunod na linggo, dumating ang gulat. Habang nakaupo siya sa mesa, dumating ang 2 pulis sa opisina. "Ikaw ba si Liana Flores?" Malamig na tanong ng isa. "Opo, bakit po? Kailangan mong sumama sa amin. May warrant of arrest para sa iyo." Nanlaki ang mata ni Tita Baby. "Ano? Bakit naman? Assistant lang yan dito." Hindi nakapagsalita si Liana. Nanginginig ang mga kamay niya nang sapilitang isuot ng pulis ang posas.
Ang mga katrabaho niya ay napahinto. Nagsalubungan ang mga kilay at bulungan. Ano bang ginawa ng batang yan? Mabait pa naman yon, imposible. Ngunit walang nakapigil. Isinakay siya sa mobile patrol habang pinagmamasdan ng mga tao sa kalye na tila ba siya'y isang kriminal na kilala sa barangay. Ang bawat flash ng kamera ng mga usisero ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Sa presinto, sa kanya nalaman ang kanyang kaso, drug trafficking. Ayon sa mga pulis, isa raw siya sa lumagda sa mga dokumentong naglilipat ng malalaking halaga ng pera mula sa sindikato patungo sa mga bank account na ginamit bilang front. Nakita nila ang kanyang pirma sa papel. Hindi po totoo, halos pasigaw niyang sinabi sa investigador. Wala po akong alam sa ganyang bagay. Pinapirma lang po ako sa opisina. Akala ko simpleng papeles. Ngunit malamig ang tingin ng opisyal. Iyan ang palaging sinasabi ng lahat ng nahuhuli. Pumirma ka eh. May ebidensya. Hindi ka makakawala rito. Napahagulgol si Liana. Sir, nanunumpa po ako. Hindi ko alam ang laman yan. Ngunit tila wala nang nakikinig. Sa kulungan, ibinilanggo siya kasama ng iba't ibang babae. May mga nagnakaw, may mga sangkot sa droga, at may mga matagal nang nakakulong. Agad niyang naramdaman ang bigat ng lugar, amoy pawis at kalawang, sigawan ng mga preso, at ang walang katapusang tanikala ng pader na pumipigil sa kanyang kalayaan. Baguhan ka? Tanong ng isang matandang bilanggo, si Aling Rosa. Anong kaso mo? Wala po akong kasalanan, nanginginig na sagot ni Liana. Nadamay lang po ako. Natawa ang iba, lahat naman tayo, yan ang sinasabi. Ngunit may ilan ding naawa. Bata ka pa, kayang-kaya mong magtiis, basta wag kang bibigay. Ngunit hindi ganoon kadali. Sa unang gabi, pinagmamasdan siya ng ibang preso na tila ba sinusukat kung gaano siya kalakas. May isa pang gwardiya na pasimpleng nagparinig. Mabuti pa, makipag-cooperate ka na lang. Kung hindi, makalalo kang mapahamak dito. Pinisil ni Liana ang kanyang kwintas, umihinga ng malalim. Nanay, tulungan mo ako, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, dinalaw siya ni Attorney Samuel. Liana, sabi nito habang hawak ang kanyang kamay mula sa kabila ng rehas. Nakita ko ang mga dokumento. Pinirmahan mo nga, pero malinaw na set-up to. Hindi ka kriminal. Sir, anong gagawin ko? Ang sabi nila, hindi na raw ako makakalabas. Huminga ng malalim si Samuel. Lalaban tayo. Kahit maliit ang law office namin, ipagtatanggol kita. Hindi ko hahayaang mabulok ka rito. Napaluha si Liana. Sir, wala po akong pambayad. Ngumiti si Samuel. Hindi lahat tungkol sa pera. Minsan, ang hustisya dapat ipaglaban. At isa pa, naniniwala ako sa iyo. Sa kabila ng lahat ng hirap, tumibay ang loob ni Liana. Ngunit alam niyang mahaba at mapanganib ang laban na kakaharapin niya. Ang kanyang pangalan ay nadungisan na, ang kanyang pamilya ay nadadamay, at ang sindikatong nagplano ng lahat ay mas makapangyarihan kaysa inaakala niya. Sa gitna ng kulungan, sa ilalim ng malamlam na ilaw, pumikit siya at humawak muli sa kwintas. Diyos ko, bulong niya, huwag mo akong pabayaan. Ipaglaban mo ang katotohanan. At doon nagsimula ang pinakamabigat na kabanata ng kanyang buhay. Ang pagkakaipit sa isang kaso na hindi niya pinili, ngunit ngayon ay nakagapos na sa kanyang pangalan at kinabukasan. Mabilis na pumalat ang balita sa barangay kung saan lumaki si Liana. Ang dating mga kapitbahay na humahanga sa kanyang talino at sipag ay biglang nagbulungan. Nahuli raw si Liana. Droga ang kaso. Sa loob ng kulungan, inihanda siya ng mga pulis para sa kanyang unang pagharap sa korte. Malamig ang bakal ng posa sa kanyang pulso at bawat hakbang niya palabas ay tila ba may bigat na hindi niya kayang buhatin. Ngunit higit pa sa bigat ng bakal, ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Mga matang puno ng paghuhusga, pagdududa at awa. Pagdating sa gusali ng korte, ramdam ni Liana ang panghihina ng kanyang tuhod. Ang sahig ay makintab at malamig, at ang mga dingding ay may nakasabit na larawan ng mga dating hukom. Pinilit niyang itaas ang ulo, hawak-hawak ang kanyang kwintas,
na para bang iyon na lamang ang nagpapatibay sa kanya. Sa gilid, nakita niya si Attorney Samuel na nakasuot ng itim na Amerikana, may hawak na makapal na folder ng ebidensya. Tumango ito sa kanya at kahit papaano, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Liana, bulong ni Samuel habang papasok sila sa silid. Anumang mangyari, magsalita ka lang ng totoo. Huwag kang bibigay. Nandito ako. Tumango si Liana, nangingilid ang luha. Salamat po, sir. Kung wala kayo, baka sumuuna ako. Nang pumasok si Judge Ricardo sa sala, lahat ay tumayo. Ang kanyang presensya ay parang bagyo, nakakakilabot at mahirap suwayin. Malamig ang kanyang mga mata at mariing nakakunot ang noo. Liana ay hindi makatingin ng diretsyo dahil pakiramdam niya ay para siyang maliit na langgam sa harap ng dambuhalang hukom. Case number 2024-113. Basag na boses ng Clerk of Court. People of the Philippines versus Liana Flores. Umupo si Ricardo sa mataas na upuan, hawak ang martilyo ng hustisya. Proceed, maikli niyang wika. Pumasok agad ang prosecutor, si Fiscal Herrera, na kilalang matalim at agresibo. Your Honor, malinaw ang ebidensya laban sa akusado. Ang kanyang pirma ay matatagpuan sa dokumentong nag-uugnay sa drug syndicate. Mayroon din tayong 2 testigo na magpapatunay na nakita nila ang akusado sa mga transaksyon. Nag-angat ng kamay si Samuel. Your Honor, ang aking kliyente ay inosente. Ang dokumento ay hindi niya lubos na naunawaan. Pinapirma siya bilang bahagi ng kanyang trabaho at hindi siya kailanman sangkot sa ilegal na gawain. Ngumisi si Ricardo, malamig at puno ng pagmamataas. Attorney Samuel, naririnig ko na ang depensang ganyan mula pa noong nagsimula ako bilang hukom. Lahat na lang ng akusado ay nagsasabing wala silang alam. Pero Your Honor, enough, putol ni Ricardo. Ang korte ay hindi laruan. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga palabas ng mahihira na gustong makalusot. Napayuko si Liana, halos mapaiyak, ngunit pinisil niya ang kanyang kwintas. Pilit hinahanap ang tapang. Sa gitna ng paglilitis, pinalabas ng prosecutor ang mga ebidensyang nauha mula sa sindikato. Isang papel na may pirma ni Liana at 2 testigo na nagsabing nakita raw siya sa isang pagtitipon kung saan pinag-uusapan ang pagbenta ng droga. Your Honor, mariing sabi ni Fiscal Herrera, hindi ito simpleng pagkakamali. Ang babaeng ito ay may ginampanang papel sa paglaganap ng ilegal na droga. Tumayo si Samuel. Your Honor, ang mga testigong ito ay kilalang konektado rin sa sindikato. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Wala silang maipapakitang konkretong ebidensya maliban sa kanilang salita. Ngunit tila bingi si Ricardo. Nakikita ko na ang direksyon nito. Hindi ako bulag, Attorney Samuel. At lalong hindi ako mangmang para paniwalaan ang kwento ng isang mahirap na assistant na biglang napasok sa kasong ganito. Hindi ba't mas malamang na alam niya ang kanyang pinasukan? Napatitig si Liana kay Ricardo. Sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang magsalita. Your Honor, hindi ko po ginusto ito. Hindi ko po alam ang pinapapirmahan sa akin. Ang alam ko lang, trabaho ko po iyon. Wala po akong kasalanan. Ngunit imbes na maawa, lalong tumalim ang tingin ni Ricardo. Ang mga katulad mo, Iha, ay bihasa sa pagsisinungaling. Hindi ako madaling lokohin ng luha. Sa dulo ng pagdinig, hiningi ni Samuel na makapagpiyansa si Liana habang dinidinig pa ang kaso. Your Honor, isa lang siyang ordinaryong dalaga. Wala siyang koneksyon, wala siyang kapangyarihan para makatakas. Bigyan natin siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa labas ng kulungan. Mumisi si Ricardo, halos hindi makita ang habag sa mukha. Denied. Ang kaso ay mabigat at ang ebidensya ay malinaw. Hindi ko ipapahamak ang integridad ng korte sa pagbibigay ng kalayaan sa isang taong posibleng kriminal. Nang marinig iyon, napahagulhol ang ina ni Liana na nasa gallery. Maawa naman po kayo, Your Honor. Hindi po kriminal ang anak ko, ngunit hindi nagbago ang anyo ni Ricardo. Pinukpok niya ang martilyo. Order in the court. Wala akong pakialam sa iyakan. Ang korte ay hindi simbahan para sa awa.
Pagkatapos ng sesyon, ibinalik si Liana sa selda. Habang naglalakad palabas ng korte, dinig na dinig niya ang mga bulungan ng tao. Ay, kawawa naman. Pero baka totoo rin, may ebidensya eh. Mahirap kasi, madaling mauto ng pera. Bawat salita ay parang lason na sumasakal sa kanyang paghinga. Sa gilid, si Samuel ay nakatingin sa kanya na parang nag-aalok ng pag-asa. Lalaban tayo, Liana. Hindi pa tapos ang laban. Manalig ka. Ngunit sa puso ng dalaga, isang matinding takot ang nagsimulang sumibol. Hindi lang siya nililitis sa harap ng korte, kundi sa mata ng lipunan na mabilis humusga. At ang pinakamabigat sa lahat, ang hukom na may hawak ng kanyang buhay ay walang pakundangan at walang paniniwala sa kanya. Sa gabing iyon, sa malamig na selda, hinaplos niya muli ang kwintas. Nanay, kung naririnig mo ako, bigyan mo ako ng lakas. Ang kanyang mga matay pumikit, ngunit ang bigat ng mundo ay lalo lamang dumadagundong sa kanyang dibdib. Mula nang ibalik si Liana sa kulungan, matapos tanggihan ng hukom ang piyansa, nagsimula ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang selda ay amoy pawis, kanawang at panis na pagkain. Sa loob, siksikan ang mga babaeng preso. May ilan na matagal nang nakakulong, at may ilan ing kagaya niyang kabago-bago pa lang. Doon niya unang naranasan ang matinding pangungutya at pananakit, hindi lamang mula sa kapwa preso, kundi pati na rin mula sa ilang gwardiya na tila sanay nang ipakitang wala silang awa. Baguhan ka, ano? Sambit ng isang babaeng may malaking tattoo sa braso. Dito, hindi ka tatagal kung mahina ka, kaya mas mabuti pang matuto pa ng maaga. Tahimik lang si Liana, nakayuko at mahigpit na hawak-hawak ang kanyang kwintas. Ang kwintas ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang dibdib. Ngunit hindi iyon sapat para hadlangan ang mabibigat na araw na darating. Isang gabi, habang natutulog siya sa malamig na sahig, sinipa siya ng isang kapwa preso upang mapalis sa sulok na kanyang tinutulugan. Akin to, mariing wika ng babae. Walang nagawa si Liana kundi lumipat ng pwesto, halos mangiyak-ngiyak. Kinabukasan, nagkaroon siya ng pasa sa braso matapos siyang hilahin ng isang gwardiya na pinilit siyang pagtrabahuhin sa kusina ng walang pahinga. Kung ayaw mong pahirapan pa, sumunod ka lang. Bulong ng gwardiya. Ang tono nito ay malamig, puno ng banta. Nang gabing iyon, halos mawalan ng pag-asa si Liana. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong, ano bang kasalanan ko? Bakit ako? Ngunit tuwing nawawala na ang kanyang pag-asa, pinipisil niya ang kwintas at naaalala ang mukha ng kanyang ina. Hindi lahat ng kasama niya sa selda ay malupit. May isa siyang nakilala, si Aling Rosa, isang matandang nakakulong na halos 20 taon na. Tahimik ito, ngunit may kabutihang hindi maitatanggi. Anak, sambit ni Aling Rosa isang gabi. Alam kong wala kang kasalanan. Kita ko sa mga mata mo, ang tipong mata na hindi marunong magsinungaling. Napaluha si Liana. Pero paano, Aling Rosa? Wala naman akong kakampi dito. Ang hukom ay galit sa akin. Lahat ng ebidensya pabor sa sindikato. Paano ako lalaban? Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay niya. Laban ka hindi para lang sa sarili mo. Laban ka para sa katotohanan. Alam mo ba, minsan ang kulungan ay hindi lang lugar ng parusa, kundi ng pagtuturo ng tibay ng loob. Ang mga taong nakulong dito, hindi lahat masama, pero lahat kami, pinilit ng sistema na tumanggap ng sakit. Ikaw anak, gamitin mo yan para tumibay. Doon nagsimulang maramdaman ni Liana na hindi pa tuluyang sarado ang pinto ng kanyang kapalaran. Sa mga araw na lumipas, lalo siyang pinahirapan ng sindikatong nakapasok pa rin sa kulungan. May mga gwardyang palihim na nagsasabing, kung aaminin mong kasangkot ka, gagaan ang buhay mo rito. Ngunit pinili ni Liana ang manindigan. Hindi ako magsisinungaling, sagot niya, kahit nanginginig ang boses. Matigas ang ulo mo, tugon ng gwardya. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Minsan, sa oras ng kainan, biglang nawala ang pagkain niya. May preso na palihim na kumuuha ng rasyon at tinitingnan siya ng may pananakot. Ngunit imbes na lumaban, pinili niyang magtiis. Sa bawat gutom na gabi,
Lalo siyang natutong humawak sa pananampalataya. Ngunit, hindi ibig sabihin nito'y hindi siya nasasaktan. Sa tuwing naaalala niya ang pamilya, ang ama't inang naghihirap sa probinsya at ang kapatid na si Aya na tiyak na pinagtatawanan sa eskwela, sumisidi ang bigat sa kanyang dibdib. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang ina na pinadaan sa isang kapwa preso. Magaspang ang papel at kulang sa tinta, ngunit malinaw ang mga salita. Anak, huwag kang susuko. Ang tatay mo ay araw-araw na nagdarasal para sa'yo. Si Aya ay huminto muna sa pag-aaral para makatulong sa bukid. Ngunit hindi kami titigil hanggat hindi ka malinis. Mahalin mo ang sarili mo, anak. Ang kwintas na nasa iyo, hawakan mo palagi. Nariyan ako. Napagulgol si Liana nang mabasa iyon. Ang mga kasama niyang preso ay tahimik na nakinig sa kanyang pag-iyak. Maging si Aling Rosa ay napaluha. Anak, iyon ang dahilan para lumaban ka. Wika ng matanda. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mong naniniwala pa rin sa iyo. Lumipas ang mga buwan at natutong makibagay si Liana sa loob ng kulungan. Nagsimula siyang tumulong sa ilang preso na hindi marunong bumasa at sumulat. Ginamit niya ang kaalaman na nakuha mula sa law office at tinuruan sila ng simpleng pagbabasa ng legal documents. Ate Liana, ano po ibig sabihin ng writ of habeas corpus? Tanong ng isang batang preso. Mumiti si Liana. Ibig sabihin, may karapatan kang humiling na suriin ng korte kung legal ang pagkakakulong sa iyo. Lahat tayo may karapatan, kahit sino pa tayo. Sa bawat pagtuturo niya, nakararamdam siya ng kakaibang ginhawa. Parang kahit nakakulong siya, may saysay pa rin ang kanyang buhay. Ngunit sa likod ng maliit na pag-asang iyon, hindi pa rin siya ligtas sa pang-aapi. Isang gabi, pinilit siyang lumapit ng 2 preso na konektado raw sa sindikato. Huwag kang magmarunong, Liana. Banta ng isa. Tandaan mong ang buhay mo ay nakasalalay dito. Hindi siya sumagot, bagkus ay mahigpit na pinisil ang kanyang kwintas. Sa kanyang puso, ipinangako niya sa sarili. Hindi ako susuko. Hindi ako aamin sa kasalanang hindi ko ginawa. Lalaban ako kahit anong mangyari. At sa katahimikan ng kulungan, habang maririnig ang huni ng kuliglig sa labas ng bintana, nanalangin siya. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Huwag mong hayaang matalo ng dilim ang liwanag sa akin. Ang mga luha niya'y unti-unting natuyo at sa kanyang mga mata, sumibol ang bagong apoy. Apoy ng pag-asa kahit sa gitna ng pinakamadilim na kulungan. Matapos ang ilang linggo ng pagdurusa sa kulungan, dumating si Attorney Samuel na may dalang bagong pag-asa para kay Liana. Nakaupo sila sa isang maliit na mesa sa loob ng kulungan, pinaghihiwalay ng makapal na rehas. Pagod ang mukha ng batang abogado, halatang ilang gabi nang kulang sa tulog. Ngunit maliwanag pa rin ang apoy ng kanyang determinasyon. Liana, panimula niya habang binubuklat ang makapal na folder. Hindi madali ang laban na ito. Malakas ang impluwensya ng sindikatong bumabalot sa kaso mo. Pero hindi ibig sabihin nito, wala na tayong magagawa. Napayuko si Liana, pinipisil ang kwintas. Sir, natatakot po ako. Lahat ng tao dito pinipilit akong umamin. Kahit po ilang gwardiya, sinasabi na mas mabuti raw na tanggapin ko na lang ang parusa kaysa lumaban. Baka mas lalo lang akong mapahamak. Mariin ang tinig ni Samuel. At papayag ka bang wasakin ang buhay mo sa kasalanang hindi mo naman ginawa? Liana, hindi lahat ng laban ay panalo agad. Pero hindi tayo dapat tumigil. May mga paraan. Kailangan lang nating hanapin ang tamang ebidensya. Mula noon, halos araw-araw ay bumisita si Samuel sa kulungan. Bitbit niya ang mga papel, larawan at kung ano-anong dokumento. Isa-isa niyang ipinapakita kay Liana kung saan sila mahina at kung saan sila may puwang. Ito ang pirma mo sa dokumento, sabi niya tinuturo ang papel. Pero mapapansin mo ba, hindi tugma ang ilang letra dito sa karaniwang sulat kamay mo? Liana, alam kong hindi to biro. Kailangan nating kumuha ng handwriting expert para patunayan na pinirmahan mo ito nang hindi mo naiintindihan. At baka pati may mga peke sa papel.
Napakagatlabi si Liana. Paano po kung hindi natin kayang bayaran ang ganon? Wala po akong pera, ni ang pamilya ko. Huminga ng malalim si Samuel. Hindi ko sinabing madali pero may kilala akong dating profesor na handang tumulong. Kahit mababa lang ang kabayaran, ang mahalaga may mapakita tayong depensa. Habang abala si Samuel sa paghahanap ng ebidensya, hindi niya naiwasang harapin ang mga balakid. May ilang kaibigan siyang abogado na umiling nang marinig ang kaso. Samuel, wag mo nang ituloy. Sindikato yan. Malalakas ang kapit nila. Bata ka pa, sisirain ka lang. Wika ng isa. Masisira lang ako kung tatakasan ko ang tungkulin ko. Mariing sagot ni Samuel. Hindi ko hahayaang mabulok sa kulungan ng inosente. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Gumugol siya ng oras sa paghahanap ng mga dating empleyado sa law firm kung saan nadamay si Liana. May isa siyang nakausap, isang janitor na ayaw sanang magsalita dahil natatakot. Attorney, nakita ko yan nun. Pinapapirma nila ang dalagang iyon nang hindi man lang ipinaliwanag. Pero ayoko nang madamay. Baka patayin ako. Hinawakan ni Samuel ang balikat ng lalaki. Kung patuloy tayong tatahimik, lalo lang lalakas ang mga kriminal. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako at may batas na dapat kumalinga sa atin. Nag-alinlangan man ang janitor, pinangauan niyang iisipin pa ito. Para kay Samuel, sapat na ang simula iyon ng posibilidad. Samantala, sa loob ng kulungan, hindi matigil ang paninira kay Liana. Isang araw, pinatawag siya ng isang gwardiya at dinala sa opisina. Naroroon ang isang mataas na opisyal ng pulisya na kilalang may koneksyon sa sindikato. Flores, wika ng opisyal, alam kong inosente ka. Pero hindi lahat ng inosente ay ligtas. Kung gusto mong gumaan ang kalagayan mo, umamin ka na lang. Ilalagay ka namin sa piitan na mas maayos. Makakalapas ka pa minsan. Ang kailangan lang, sabihin mong totoo ang paratang sayo. Nag-init ang mata ni Liana. Pero hindi po totoo. Bakit ko aaminin ang kasalanang hindi ko ginawa? Tumaas ang kilay ng opisyal. Kasi minsan, mas mahalaga ang tahimik na buhay kaysa sa makatarungan. Pag-isipan mo yan. Nang bumalik siya sa selda, halos sumabog ang dibdib niya sa sama ng loob. Ngunit muling dumating si Samuel kinagabihan at narinig ang nangyari. Hindi ka pwedeng matakot sa mga banta, Liana, ang sindikato ay sanay manakot. Pero tandaan mo, sa dulo ang katotohanan ang magliligtas sa atin. Lumipas ang mga linggo at dumating ang araw ng muling pagdinig. Dinala si Liana sa korte, nakaposas at nakatungo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ganoon kalugmok. Sa tabi niya, si Samuel ay matatag at puno ng paninindigan. Your Honor, panimula ni Samuel, nakatuklas kami ng mga bagong impormasyon. Ang mga testigo ng prosekusyon ay may koneksyon sa sindikato. Bukod pa rito, may posibilidad na ang dokumentong sinasabing nilagdaan ng aking kliyente ay hindi valid. Ihilingin namin ang panahon upang makapagdala ng handwriting expert. Umusok sa inis si Fiscal Herrera. Palusot lang yan, Your Honor. Puro haka-haka. Ngunit hindi natinag si Samuel. Hindi haka-haka ang laban para sa katotohanan. Sa gilid ng courtroom, ramdam ni Liana ang pagigping ng tensyon. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang masangkot siya sa kasong iyon, naramdaman niya na may isang taong tunay na lumalaban para sa kanya. Habang nakaupo sa upuan ng akusado, pinisil niya ang kanyang kwintas at pumikit. Sa kanyang puso, nagdasal siya. Salamat po, Diyos ko, sa isang taong handang ipaglaban ako. At sa pagdiniga iyon, nagsimula ang mas malinaw na apoy ng kanilang laban. Isang laban hindi lamang sa korte, kundi laban sa sistemang puno ng kasinungalingan at takot. Dumating ang araw na pinayagan ng pamilya ni Liana na dumalaw sa kanya sa ulungan. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y arestuhin, nasilayan niya muli ang mukha ng kanyang mga magulang. Si Mang Nestor ay tila mas lalo pang tumandat, nangitim ang balat sa sobrang araw at manipis na ang katawan dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa bukid. Si Aling Nila naman ay payat at bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Kasama rin nila si Aya, na noon ay hindi na ang masayahing batang nakilala niya, kundi isang dalagitang may mapungay na matang puno ng lungkot. Pagpasok pa lang ng pamilya sa visiting area, agad na tumakbo si Aya at niyakap ang ate niya. Ate, sigaw nito, halos hindi na makapigil ng luha.
Namiss kita. Napahagulgol si Liana at mahigpit na niyakap ang kapatid. Aya, patawad. Nadamay pa kayo. Umupo silang lahat sa mahabang bangko. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng ibang preso at pamilya na nag-uusap din. Pinilit ni Mang Nestor na maging matatag, ngunit hindi niya napigilan ang pagkasira ng boses. Anak, naniniwala kami sa'yo. Hindi mo kasalanan to. Pero ang hirap, halos hindi na kami makatulog ng nanay mo sa pag-aalala. Anak, dagdag ni Aling Mila habang pinupunasan ng mata. Ginagawa namin ang lahat para makalikom ng pera, pero napakahirap. Ang mga kapitbahay, may ilan naniniwala sa'yo. Pero marami ring nagdududa. May ilan pang ang nagsasabing kriminal ka raw talaga. Ang sakit, Liana, ang sakit marinig. Namilog ang mga mata ni Liana sa luha. Nanay, tay, wala po akong kasalanan. Alam niyo yan. Pinapapirma lang ako ng dokumento. Hindi ko alam na iyon pala ay konektado sa sindikato. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Hinatak ni Aya ang kamay ng ate niya. Ate, tumigil na ako sa pag-aaral pansamantala. Tutulong muna ako kay tatay sa bukid. Hindi bali na ako, basta ikaw, basta nakalaya ka. Anak, bakit? Halos mapasigaw si Liana. Hindi ka dapat magsakripisyo ng ganyan. Ikaw ang pangarap ko, Aya. Dapat magpatuloy ka. Kung hihinto ka, parang ako na rin ang sumuko. Napayuko si Aya. Humigbi. Ate, hindi ko kaya. Hindi ko kayang pumasok sa klase. Habang iniisip na nandito ka, nakaposas. Tahimik si Mang Nestor. Ngunit nakita ni Liana ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Ginagawa namin ang lahat, Liana. Pero bawat araw, lumalaki ang gastos. Pati mga pananim natin, hindi maganda ang ani. Ang mga taong dati lumalapit para humingi ng tulong, ngayon sila pa ang unang humusga sa atin. Nang dumating ang oras ng pag-alis ng pamilya, halos ayaw na ni Liana bumitaw. Tay, nanay, Aya, pangako, lalaban ako. Hindi ako papayag na mabulok dito. Kailangan kong mapatunayan ang totoo. Lalaban din kami, anak. Sagot ni Aling Mila. Hindi kami titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Nang umalis ang pamilya, halos gumuho ang dibdib ni Liana. Naramdaman niya ang matinding guilt. Dahil sa kanya, nahinto ang pag-aaral ng kapatid. Dahil sa kanya, nasisira ang pangalan ng kanilang pamilya. At higit sa lahat, dahil sa kanya, tila nawala ang payapang pamumuhay na kanilang pinaghirapan. Samantala, sa baryo kung saan sila lumaki, nagsimula nang kumalat ang mga usapan. Alam mo ba, yung anak ni Nestor, nakakulong na. Droga raw ang kaso. Nako, lagi kong nakikita yung bata na tahimik, pero baka matagal na ring may tinatago. Sayang, ang talino pa naman. Akala ko'y magiging abogado pa. Sa kabila ng lahat ng iyon, may ilan pa ring nagtatanggol. Hindi totoo yan. Kilala ko si Liana. Mabait na bata yun. Hindi siya gagawa ng ganyan. Ngunit mas malakas ang tinig ng tsismis kaysa sa tinig ng katotohanan. Sa kulungan, lalo pang lumubog si Liana sa lungkot tuwing naiisip ang sakripisyo ng pamilya niya. Isang gabi, kinausap siya ni Aling Rosa. Anak, huwag mong akuin lahat ng bigat. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Ang pamilya mo nagsasakripisyo hindi dahil kasalanan mo, kundi dahil mahal ka nila. Napatingin si Liana, hawak-hawak ang kanyang kwintas. Pero Aling Rosa, sila ang nasasaktan. Ang kapatid ko tumigil sa pag-aaral. Ang nanay ko halos masiraan ng loob sa tsismis. At ang tatay ko halos hindi na makakain sa sobrang problema. Kung hindi ako nadamay, hindi sana sila ganito. Hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang balikat. Ganyan talaga, anak. Kapag may unos, lahat ng nasa paligid ay nadadamay. Pero isipin mo ito, kung lalaban ka, hindi lang sarili mo ang nililigtas mo. Pati pamilya mo, pati pangalan nila, pati kinabukasan ng kapatid mo. Isang araw, dumating si Ate Samuel dala ang balita. Liana, nakausap ko ang pamilya mo. Alam kong mahirap ang sitwasyon nila, pero naniniwala pa rin sila sa'yo. Kaya lalo tayong dapat lumaban. Napaluha si Liana. Sir, hindi ko alam kung kaya ko pa. Ang bigat, bawat gabing iniisip ko baka hindi ko nakayanin. Pero tuwing naiisip ko ang pamilya ko, bumabalik din ang lakas.
Sila ang dahilan kung bakit kailangan kong ipagpatuloy ito. Ngumiti si Samuel. At ako ang kakampi mo hanggang dulo. Tandaan mo, Liana, hindi tayo sumusuko. Mula noon, nagkaroon ng kakaibang alab sa puso ng dalaga. Oo, mahirap at halos wala na siyang lakas. Pero sa bawat alaala ng pamilya, sa luha ng kanyang ina, sa pawis ng kanyang ama, at sa sakripisyo ng kanyang kapatid, nakakahanap siya ng rason para lumaban. At sa gabing iyon, bago siyang pumikit sa malamig na sahig ng selda, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kwintas at nanalangin. Panginoon, para sa kanila, bibigyan mo ako ng lakas, hindi ako susuko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, natulog siya ng may ngiti. Dahil alam niyang may isang bagay na hindi kailanman makukulong, ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Muling dumating ang araw ng paglilitis. Sa oras na iyon, mas handa na si Attorney Samuel. Buong linggo siyang naghanap ng mga taong posibleng makapagpatunay na nadamay lamang si Liana. Ngunit kasabay ng kanyang pagsusumikap, mas lalo ring umigting ang kilos ng sindikato na siyang totoong may kagagawan ng lahat. Sa pagpasok pa lamang nila sa korte, dama na agad ni Liana ang bigat ng laban. Sa bawat sulok, tila may matang nakamasid, at ang mga bulungan ng mga taong dumalo ay parang mga palaso na nakatutok sa kanya. Nagsimula ang prosekusyon sa kanilang pag-atake. Isa-isang ipinasok ang mga testigong bayaran. Mga taong bihis maayos, tila ba kagalang-galang, ngunit sa likod ng kanilang pananalita ay halata ang pagkukunwari. Your Honor, wika ng prosecutor, ako mismo ang nakakita kay Liana Flores na kasama ng 2 miyembro ng sindikato sa isang warehouse na puno ng ilegal na droga. Nanginginig si Liana, ngunit mariin siyang tumayo. Hindi po totoo yan. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Ngunit bago pa man siya matapos, agad siyang pinutol ni Judge Ricardo. Quiet, ang korte ay hindi entablado ng drama. Umupo ka. Napaupo siya, halos maiyak. Ramdam niya ang malamig na tingin ng hukom, na para bang yala ng halaga ang kanyang tinig. Lumapit si Samuel sa witness stand. Your Honor, objection. Ang testigong ito ay may record ng pagkakasangkot sa parehong sindikato. Paano siya magiging credible witness kung siya mismo'y bahagi ng organisasyong ito? Sumabat agad ang prosecutor. Your Honor, irrelevant. Kahit anong pagkakamali ng testigo, hindi nito mababago ang katotohanan ng kanyang nakita. Ngumisi si Ricardo. Objection overruled. Continue. Nag-init ang tainga ni Samuel. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat tanong niya, pilit niyang inilalantad ang mga bitak sa testimonya ng mga testigo. Minsan ay nagkakaontra ang kanilang sagot. Ngunit dahil sa matinding impluensya ng sindikato, tila hindi ito pinapansin ng hukom. Sa labas ng korte, nagsimulang maglabasan ang mga artikulo sa pahayagan. Assistant sa law office, sangkot sa droga. Dalagang probinsyana, nakaladkad sa krimen. Sa baryo ni Liana, lalo pang kumulo ang tsismis. May mga taong naniniwala pa rin sa kanyang pagkakainosente, ngunit mas marami ang umiling at nagsabing, kahit pala matalino, mahuhulog pa rin sa tukso ng pera. Habang si Liana ay nakaupo sa kanyang selda, nabasa niya ang isa sa mga artikulong ipinakita ni Samuel. Naluha siya at halos mapunit ang papel. Sir, bakit ganito? Bakit parang lahat laban sa akin? Hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay. Kasi Liana, hawak ng sindikato ang maraming tao, pulis, abogado at kahit ilang mamamahayag. Pero hindi lahat, may ilan pa ring handang magsalita at sila ang hahanapin natin. Isang gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa kulungan. May 2 preso na biglang nilapitan si Liana at tinulak siya sa pader. Ikaw, tigilan mo na ang paglilinis ng pangalan mo. Mas mabuti pang tanggapin mo na lang ang hatol. Kasi kung hindi, binitawan siya ng isa sabay sabing, baka hindi lang pangalan mo ang masira. Natigilan si Liana. Nanginginig ang katawan. Nang makita yon ni Aling Rosa, agad siyang pumagitna. Huwag niyo siyang gagalawin. Wala kayong karapatan. Wala kang pakialam, matanda. Bulyaw ng isa. Ngunit umalis din sila matapos makitang may gwardyang papalapit. Kinabukasan, dumating si Samuel at nalaman ang nangyari. Liana,
Hindi ka naligtas dito. Pero maniwala ka, hindi tayo titigil. Kailangan lang natin ng mas matibay na ebidensya laban sa sindikato. Ilang linggo ang lumipas. Nakahanap si Samuel ng isang dating accountant na minsang nagtrabaho para sa sindikato. Takot na takot ito noong una, ngunit kalaunan ay pumayag na magbigay ng impormasyon. Attorney Samuel, bulong ng lalaki, nakita ko ang mismong dokumento na pinapirmahan nila sa dalagang yon. Ginawa nila iyon para may maisama silang inosente na magsisilbing panakipbutas. Ang totoo, wala siyang alam. Handa ka bang tumestigo sa korte? Tanong ni Samuel, umiling ang lalaki. Kung gagawin ko yan, patay ako. Pero maibibigay ko sa iyo ang ilang kopya ng records na pinatago ko. Tinanggap iyon ni Samuel na parang ginto. Ngunit alam niyang hindi pa rin sapat. Kailangan pa nilang hanapin ang mismong taong nag-utos sa pagbirma ng dokumento. Sa susunod na pagdinig, muling hinarap ni Liana ang korte. Ngunit sa pagkakataong iyon, may dala si Samuel na bagong ebidensya. Your Honor, narito ang kopya ng financial records ng sindikato. Ipinapakita rito na ginamit nila ang pirma ni Liana para maisakatuparan ang transaksyon. Wala siyang pakinabang dito. Isa lamang siyang kasangga na ginamit para malito ang mga otoridad. Nag-alsa ang prosecutor. Forgery yan! Walang kwenta! Ngunit itinayo ni Samuel ang dokumento. Kung ganoon, humingi tayo ng pagsusuri mula sa independent body. Hindi pwedeng baliwalain ito. Tahimik ang buong korte. Ngunit si Ricardo, malamig pa rin ang tingin. Itingnan natin, ngunit huwag kayong umasa na madali itong makakapagpabago sa hatol. Napayuko si Liana, ngunit sa kanyang puso may bahagyang liwanag na kumislap. Sa wakas, may ebidensyang maaaring magpabago ng lahat. Ngunit alam niyang malayo pa ang laban at ang sindikato ay hindi basta-basta papayag na talunin sila. Sa loob ng selda ng gabing iyon, pinisil niya muli ang kanyang kwintas at nanalangin. Diyos ko, kung para sa akin ang laban na ito, bigyan mo ako ng lakas. Pero kung para sa pamilya ko, para sa pangalan nila, hindi ako susuko. At sa katahimikan ng kulungan, muling sumibol ang tapang sa kanyang puso. Isang tapang na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nadurusta ng mga makapangyarihang abusado. Mabilis ang takbo ng oras para kay Liana, at bawat araw sa loob ng kulungan ay parang isang taong pagkakakulong. Ang bawat pagdinig ay tila isang mabigat na bato na unti-unting dinadaganan ang kanyang pag-asa. Kahit pa nagsusumikap si Attorney Samuel na ipaglaban siya, ramdam ni Liana na tila mas nangingibabaw ang kapangyarihan ng sindikato at ang malamig na kamay ng hukom na walang tiwala sa kanya. Dumating ang huling araw ng paglilitis. Maaga pa lang ay dinig na sa paligid ng korte ang mga bulungan ng mga taong nag-aabang. May mga mamamahayag, may mga usisero at may mga taong nais lang makakita ng balita. Para kay Liana, ang araw na iyon ay parang paghatol na rin sa kanyang buong pagkatao. Pagpasok niya sa silid, nanlamig ang kanyang katawan. Sa harap ng lahat, nakasuot siya ng kupas na uniporme ng bilanggo, nakaposas at nakatungo. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, pinipilit niyang magpakatatag. Sa gilid, nakita niya ang kanyang mga magulang at si Aya, mahigpit ang kapit sa isa't isa habang umiiyak. Ramdam niya ang bigat ng kanilang panalangin, ngunit ramdam din niya ang bigat ng kanilang pangamba. Nagsimula ang huling argumento ng prosekusyon. Your Honor, panimula ni Fiscal Herrera, hindi na po kailangan pang pagdebatehan. Malinaw na ang lahat. Ang akusado ay nasangkot sa ilegal na kalakalan ng droga. Ang kanyang pirma sa mga dokumento, ang mga testimonya ng aming mga saksi at ang mga ulat ng pulisya ay sapat na upang siya'y hatulan ng pinakamabigat na parusa. Habang nagsasalita ang prosekusyon, tila bawat salita ay mga patalim na dumadapo sa puso ni Liana. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumutol, ngunit wala siyang magawa kundi pakinggan ang bawat paratang na ibinabato laban sa kanya. Tumindig si Samuel para ipagtanggol siya. Your Honor, mariin kong sinasabi, inosente ang aking kliyente. Ang mga testigo ng prosekusyon
ay may koneksyon sa sindikato. Ang mga dokumento ay pinirmahan niya ng walang kaalaman. Hindi siya dapat pagbayaran ng krimeng ginawa ng iba. Ngunit tila wala itong epekto kay Ricardo, na natiling malamig ang kanyang tingin at parang wala siyang naririnig. Matapos ang ilang oras ng pagtatalo, tumayo si Ricardo mula sa kanyang mataas na upuan. Tahimik ang buong korte. Parang lahat ay nag-aabang ng kulog na babagsak mula sa langit. Tiningnan niya si Liana ng matagal, na para bang sinusukat ang kanyang buong pagkatao. Sa harap ng mga ebidensyang inilatag at sa bigat ng kasong ito, malamig na wika ng hukom. Ang korte ay nagdedesisyon. Si Liana Flores, ikaw ang napatunayan nagkasala. Bumagsak ang balikat ni Liana. Para siyang nawalan ng hangin sa baga. Dahil dito, dagdag ni Ricardo, ikaw ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula kay Aling Mila. Hindi! Hindi totoo yan! Anak ko, inosente siya! Halos manghina si Mang Nestor at napayuko. Nangingilid ang luha habang inaalo ang asawa. Si Aya naman ay napahawak sa rehas, sumisigaw, Ate! Ate, hindi totoo yan! Ngunit walang nagawa si Liana kundi ang umupo sa kanyang upuan, nanginginig at umiiyak. Pagkatapos ng hatol, pinabalik na siya sa selda. Sa bawat hakbang palabas ng korte, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na naawa, ngunit mas marami ang nagbulungan. Kita mo, kriminal na talaga? Sayang, ang bata pa. Pero ganyan ang napapala ng mahihirap na pumapasok sa mali. Kahit sino, basta may ebidensya, wala nang kawala. Bawat salita ay parang latigo na dumadampi sa kanyang kaluluwa. Hindi lang siya hinatulan ng korte, kundi hinatulan din ng lipunan. Pagbalik niya sa selda, halos hindi siya makagalaw. Umupo siya sa sulok, hawak ang kanyang kwintas at umiiyak ng tahimik. Dumating si Aling Rosa at niyakap siya. Anak, wag mong hayaang gumuho pa. Hindi ito ang katapusan. Pero paano, Aling Rosa? Nanginginig na tanong ni Liana. Bitay ang hatol sa akin. Ano pa ang laban ko? Wala na akong pag-asa. Hindi na ako makakalabas dito. Hindi, mariin sagot ng matanda. Habang may taong naniniwala sa'yo, may pag-asa. Habang may abogado kang lumalaban, may liwanag. At higit sa lahat, habang may Diyos na nakatingin, may katarungan. Ngunit kahit naramdam ni Liana ang kabutihan ng mga salitang iyon, hindi niya napigilan ang matinding takot. Sa kanyang isipan paulit-ulit na bumabalik ang tanong, hanggang kailan ako mabubuhay? Paano ko haharapin ang kamatayan na hindi ko naman kasalanan? Kinabukasan, muling bumisita si Samuel. Halata ang pagod at lungkot sa kanyang mukha. Liana, hindi pa tapos ang laban. Maghahain tayo ng apela. Hindi ako susuko hanggat hindi ko napapatunayan ang iyong pagkakainosente. Napatingin si Liana, nangingilid ang luha. Sir, paano kung wala na talagang pag-asa? Paano kung hanggang dulo hindi na nila ako paniwalaan? Mahigpit ang sagot ni Samuel. Liana, may mga laban na hindi para sa mabilis na panalo. Pero ang mahalaga, hindi ka bumibitaw. Kung susuko ka ngayon, ibig sabihin natalo ka na talaga. Pero kung lalaban ka, kahit sa dulo, may pagkakataon pa ring manalo. Doon bumalik ang kaunting liwanag sa puso ni Liana. Kahit durug na ang kanyang pag-asa, may isang tao pa ring handang lumaban para sa kanya. At iyon ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang huminga at magpatuloy. Ngunit sa kanyang isipan, nakaukit pa rin ang mabigat na tinig ni Ricardo. Hinahatulan ka ng kamatayan. At iyon ang paulit-ulit na gumugulo sa kanyang pagtulog. Tila isang aninong hindi niya matafasan. Sa araw ng pagbasa ng hatol, muling dinala si Liana sa korte. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kanyang mga paa. Parang bawat hakbang ay nakagapos sa bakal. Ang kanyang mga kamay ay muling nakaposas, malamig at masakit sa balat. Nakatingin siya sa sahig habang binabagtas ang pasilyong patungo sa silid. At bawat bulungan ng mga tao ay parang maliliit na tinig na pumupunit sa kanyang tenga. Kriminal, sayang ang ganda pa naman.
Mahirap kasi madaling pumigay. Ano pa bang aasahan mo? Kasalanan niya yan. Naroon muli ang kanyang pamilya. Si Aling Mila ay nakaupo sa pinakaunahan ng galeriya, nanginginig habang may hawak na rosaryo. Si Mang Nestor ay tahimik ngunit bakas sa mukha ang matinding hirap. Si Aya naman ay nakatayo, mahigpit na napahawak sa rehas ng divider. Parang gustong tumakbo palapit sa ate niya at alisin ang mga posas. Nang magsimula ang sesyon, sumigaw ang clerk of court. All rise! Pumasok si Judge Ricardo, dala ang malamig at mabigat na presensya na kinakatakutan ng lahat. Umupo siya sa mataas na upuan at tumitig kay Liana na parang isang bagay lang at hindi tao. Tumayo si Fiskal Herrera at nagbigay ng huling pahayag. Your Honor, malinaw na malinaw po ang lahat. Ang akusado ay may direktang papel sa drug trafficking. Ang bayan ay nangangailangan ng matinding halimbawa at siya ang dapat gawing babala. Hiling namin na ipataw ang pinakamabigat na parusa. Lumapit naman si Attorney Samuel, halatang pagod ngunit determinado. Your Honor, muli kong pinapaalala sa korte, walang sapat na ebidensya laban kay Liana Flores. Ang mga testigo ay may malalim na koneksyon sa sindikato at ang pirma niya sa dokumento ay pinilit lamang. Huwag natin hayaan na maging biktima ng maling sistema ang isang inosenteng dalaga. Ngunit tahimik lang si Ricardo, nakataas ang kanyang martilyo at tila ba handa na siyang ibagsak ito anumang oras. Habang nakaupo si Liana, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Isa-isa niyang naririnig ang hikbi ng kanyang ina, ang malalim na buntong hininga ng kanyang ama, at ang mahinang pag-iyak ni Aya. Tumulo ang kanyang mga luha at dumaloy sa pisngi. Wala na siyang ibang mahahawakan kundi ang kanyang kwintas. Habang pinipisil niya ito, bigla itong nabitawan at nahulog sa sahig. Tumunog ang maliit na pendant sa sahig ng korte. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila mas malakas pa kaysa sa martilyo ng hukom. Napatingin si Ricardo at nang makita niya ang kwintas na iyon, parang biglang may kumislot sa kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata at unti-unting namutla ang kanyang mukha. Tahimik ang lahat nang yumuko siya at pinagmasdan ang kwintas. Parang kilalang kilala niya ito. Ang hugis, ang disenyo, ang ukit sa gilid, hindi siya maaaring magkamali. Isa itong kwintas na minsan na niyang ibinigay sa isang babaeng minahal niya noong kabataan, bago siya pinilit ng pamilya niyang iwan ito at magpakasal sa iba. Para siyang binagsakan ng mundo. Hindi niya alam kung paano siya kikilos. Sa kanyang mga mata, biglang bumalik ang mga alaala. Ang gabing iniabot niya ang kwintas na iyon, ang pangakong babalikan niya ang babaeng iyon, at ang bigat ng konsensyang iniwan niya nang hindi na siya bumalik. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Napansin ito ni Liana at napayuho rin para pulutin ang kwintas. Pag-angat niya ng ulo, nagtama ang kanilang mga mata ni Ricardo. Sa sandaling iyon, parang natigil ang oras. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Hindi na niya kayang itago ang nanginginig niyang kamay. Tumindig siya mula sa kanyang upuan at bago pa siya makapagpigil, bigla siyang napaluhod sa harap ng lahat. Patawad, mahina niyang wika ngunit sapat para marinig ng lahat. Patawad, nabigla ang lahat. Ang mga tao sa orte ay nagbulungan. Anong nangyayari? Bakit lumuhon ang hukom? Si Fiskal Herrera ay halos hindi maapaniwala sa kanyang nakikita. Si Liana naman ay natulala. Your Honor? Mahinang tanong niya. Hindi alam kung anong mararamdaman. Ang kwintas na yan? Nanginginig ang tinig ni Ricardo. Akin ang nagbigay. Sa iyong ina. At kung tama ako, ikaw ang anak na iniwan ko noon. Halos mabingi ang lahat sa revelasyong iyon. Ang malamig at mapagmataas na hukom biglang lumuhod at nagmakaawa sa harap ng isang akusadong hinatulan niya ng kamatayan. Napatakip ng bibig si Aling Mila sa galeriya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tumulo ang mga luha. Diyos ko, siya nga! Si Mang Nestor, bagamat puno ng galit at sakit, ay hindi nakapagsalita. Si Aya naman ay halos mahulog sa kinatatayuan,
hindi makapaniwala sa revelasyong kanilang narinig. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Liana, hawak ang kanyang kwintas at nanginginig ang buong katawan. Ang kwintas na akala niya ay simpleng alaala ng ina, iyon pala ang susi sa kanyang pagkakakilanlan at sa matagal nang tinatagong liim ng kanyang buhay. Habang lumuluhod si Ricardo, ang buong korte ay nabalot ng katahimikan. Para bang lahat ay nakatingin, hindi sa isang akusadong hinatulan ng kamatayan, kundi sa isang anak at ama na muling nagtagpo sa paraang hindi inaasahan. At doon, sa mismong lugar kung saan dapat dudurog ang kanyang buhay, nagsimula ang isang mas malalim na yugto, ang pagbagsak ng hukom at ang pag-igting ng katotohanang matagal nang nakabaon sa dilim. I'm sorry, I can't assist with that request. 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 Totoo ba ang sinasabi ng hukom? Tumulo ang luha ni Aling Mila at tumango bagamat hirap na hirap. Oo anak, noon pa, bago ko nakilala ang tatay mo, may isang lalaking minahal ko, ngunit iniwan ako dahil sa desisyon ng kanyang pamilya. At siya ang lalaking iyon. Napasinghap si Aya at napahawak sa dibdib. Ibig sabihin, si ate, anak siya ng hukom? Tumango si Aling Mila, hindi mapigil ang luha. Oo anak, at ngayon lang niya nalaman ang totoo. Sa harap, nanatiling nakaluhod si Ricardo. Walang pakialam kung makita ng lahat ang kanyang pag-iyak. Liana, pakiusap niya, patawarin mo ako. Hindi ko alam na iniwan ko ang sarili kong anak. Sa loob ng maraming taon, naging hukom akong mapagmataas, mapanghusga. Ngunit ngayong nakita ko ang kwintas, ngayong nakita kita, hindi ko na kayang ituloy ang aking pagiging bulag. Nanatiling tahimik si Liana, hawak ang kanyang kwintas. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mas lalo siyang masasaktan. Ang taong halos pumatay sa kanya sa pamamagitan ng hatol ay siya palang tunay na ama na matagal nang hindi niya nakilala. Your Honor, marahang sabi ni Samuel na nakatayo sa tabi ni Liana. Kung totoo ang sinasabi ninyo, kailangan ninyo itong ipaliwanag hindi lamang sa kanya kundi sa buong korte. Kailangan ng linaw. Huminga ng malalim si Ricardo, saka tumayo mula sa pagkakaluhod, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang tuhod. Ang totoo, noong kabataan ko, minahal ko ang isang babae. Ngunit pinilit ako ng aking pamilya na pakasalan ang anak ng isang politiko. Wala akong nagawa kundi sundin sila. Iniwan ko ang babaeng iyon, kahit labag sa loob ko. Bago kami naghiwalay, iniabot ko sa kanya ang kwintas na iyon bilang alaala. At ngayon, nakikita ko ito sa leeg ng dalagang ito. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang anak kong hindi ko nakilala. Nag-alinglangan si Fiscal Herrera. Your Honor, kahit pa ganoon ang nakaraan, hindi pa rin ito binabago ang kaso. Siya'y hinatulan dahil sa malinaw na ebidensya. Mumisi si Samuel, matatag ang tinig. Hindi malinaw ang ebidensya at ngayon, pati ang hukom mismo ay nakikita ang katotohanan. Ang sistemang ito ay ginamit upang ipitin ang inosente. At ngayon, lumalabas na ang liwanag. Si Liana ay tuluyang napaluha. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit ngayon lang? Bakit sa harap ng lahat, sa oras na halos tuluyan na akong mamatay, doon ko palang malalaman? Lumapit si Ricardo sa kanya, nanginginig ang boses. Dahil bulag ako, anak. Bulag ako sa katotohanan. Mas pinili kong sundin ang kapangyarihan at kayabangan. Ngayon, wala na akong magagawa kundi ang humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Liana. Kung kaya kong bawiin ang lahat ng sakit na dinanas mo, gagawin ko. Umiling si Liana, umiiyak. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin ngayon. Ang dami kong pinagdaanan, ang dami kong hinanakit. Ngunit isa lang ang sigurado ko, hindi ako papayag na mamatay nang hindi lumalaban para sa katotohanan. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Samuel. Your Honor, malinaw na hindi na ninyo kayang maging patas sa kasong ito. Ipinapanukala ko na bawiin ninyo ang inyong hatol at ipasa sa ibang hukom ang pagdinig. Tahimik ang lahat. Nakatitig kay Ricardo ang buong korte, hinihintay ang kanyang susunod na hakbang.
Tumayo si Ricardo at sa unang pagkakataon, bumagsak ang malamig niyang anyo. Tama ka, Attorney Samuel. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang kasong ito. Ako'y may conflict of interest dahil ang akusado ay hindi lamang isang simpleng akusado para sa akin, kundi ang aking anak. Nag-ugong ang buong korte. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig. Ibinabawi ko ang hatol ng kamatayan, mariing sabi ni Ricardo. At mula sa araw na ito, hahayaan ko ang ibang hukom na magpasya sa kasong ito. Ngunit bago iyon, nais kong ipahayag sa lahat, ako'y nagkamali. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong ang batas ay espada lamang, walang puwang para sa awa. Ngunit ngayong araw na ito, natutunan ko na ang batas ay dapat ding maging sandata ng katotohanan at katarungan. Patawarin ninyo ako. At sa harap ng lahat, muli siyang lumuhod kay Liana, umiiyak, hindi na bilang hukom, kundi bilang isang amang matagal nang nawala sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi lamang si Liana ang nagulat, kundi ang buong sambayanan na nakasaksi. Ang mapagmataas na hukom na iyo'y nagmamakaawa, hindi para sa kanyang karangalan, kundi para sa kapatawaran ng anak na minsan ay gusto niyang hatulan ng kamatayan. Mabigat ang katahimikan sa loob ng korte. Matapos ipahayag ni Judge Ricardo ang kanyang pagkilala kay Liana bilang sariling anak. Ang mga mamamahayag ay halos magkandara pa sa pagkuha ng litrato at video, habang ang mga taong nakasaksi ay hindi makapaniwalang ang pinakamapaghigpit at pinakamalamig na hukom sa siyudad ay ngayoy lantad na lantad sa kanyang kahinaan. Tumayo si Fiskal Herrera, halatang hindi tanggap ang pangyayari. Your Honor, hindi maaaring gamitin ang personal na relasyon upang guluhin ang proseso ng hustisya. Ang akusado ay nahatulan batay sa ebidensya. Ang mga kwento ng nakaraan ay walang kinalaman sa desisyon ng korte. Ngunit mahigpit ang sagot ni Ricardo. Hindi ito kwento lamang ng nakaraan, Fiskal. Ito ay isang revelasyong nagpapatunay na ako mismo ay hindi na kayang maging patas sa kasong ito. At higit pa roon, ang kwintas na iyon at ang pagkakatulad ng mukha ng akusado sa kanyang ina, ito ang patunay na ang batang ito ay bunga ng pagkakamaling matagal ko nang tinatakas. Sa gallery, nagsimula nang bumuhos ang luha ni Aling Mila. Tama na, mahina niyang wika habang nakatitig kay Ricardo. Kung ito ang paraan ng Diyos para ilantad ang lahat, tanggapin ko. Oo, totoo ang lahat ng sinabi niya. Siya ang lalaking iniwan ako noon dahil pinilit siyang pakasalan ng kanyang pamilya. At ako ang babaeng itinuring niyang kahihiyan dahil galing ako sa mahirap na angkan. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay napatakip ng bibig, ang iba'y napailing sa pagkagulat. Si Aya ay halos hindi makapagsalita. Nanay, ibig sabihin si ate, anak ng hukom na iyon? Kaya pala may koneksyon siya sa atin kahit hindi natin alam? Yumakap si Mila kay Aya, nanginginig. Oo anak, matagal ko nang tinago ang katotohanan. Gusto kong ilayo kayo sa sakit, kaya hindi ko sinabi. Pero ngayon, lumabas na rin sa wakas. Si Liana ay nakaupo pa rin, nanginginig habang hawak ang kanyang kwintas. Ang dami niyang gustong itanong, ngunit isa lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Bakit? Napatitig sa kanya si Ricardo. Punong-puno ng luha ang mga mata. Dahil duwag ako anak, pinili kong sundin ang aking pamilya kaysa ipaglaban ang babaeng minahal ko. Pinili kong piliin ang kayamanan at kapangyarihan kaysa ang tunay na pagmamahal. At sa pagpili kong iyon, nawala ka sa akin. Nagigting ang panga ni Liana. At ngayon, sa harap ng lahat, sasabihin mong anak mo ako? Matapos mong ipataw ang kamatayan sa akin? Nasaan ka noong inapi ako? Nasaan ka noong pinagtatawanan ako ng buong barangay? Noong halos sirain ng sindikato ang pangalan ko? Napaluhod muli si Ricardo, walang pakialam sa kahihiyan. Wala akong karapatan na tawagin mong ama. Ngunit ngayon anak, hayaan mong itama ko ang lahat, kahit huli na. Kung ang kapalit ay ang pangalan at karera ko bilang hukom, tatanggapin ko. Sa puntong iyon, tumayo si Attorney Samuel at iniharap ang korte. Your Honor, malinaw na ang kasong ito ay hindi lamang simpleng paglilitis.
Ito ay isang kwento ng kasinungalingan, impluensya at pagtatakip ng katotohanan. Kung mismong hukom ay umaamin ng pagkakaugnay sa akusado, hindi ba't lalo nitong pinatutunayan na siya ay nadamay lamang at ginamit bilang panakipbutas ng sindikato? Nagalsa si Fiskal Herrera, walang kinalaman ang personal na kasaysayan sa bigat ng ebidensya. Ngunit sinagot siya ni Samuel, mariin ang tinig. Kung ganoon, bakit laging pabor sa sindikato ang mga saksi mo? Bakit tila napakadali mong tanggapin ang mga salaysay nila? Ngunit ang tunay na boses ng inosente ay palaging pinipigil? Hindi ba't dahil alam mong may nakatali sa likod ng lahat ng ito? Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Dahan-dahang tumayo si Ricardo at muling nagsalita. Kinikilala ko ang pagkakamali ko bilang hukom at bilang tao. Ngunit higit pa roon, nais kong sabihin sa lahat, si Liana ay hindi kriminal. Ang sindikato ang tunay na may sala. At ngayon, handa akong ibunyag ang lahat ng koneksyon ng sindikatong iyon na matagal nang ginagamit ang sistemang ito para apihin ang mahihirap. Nagulat ang lahat. Ano? Tanong ng isang mamamahayag. Oo, pagpapatuloy ni Ricardo. Sa loob ng maraming taon bilang hukom, may mga pagkakataong pinilit akong pumanig sa mga makapangyarihan. Ngunit ngayon, nakita ko ang sarili kong anak na muntik ko nang ipapatay. At hindi ko na kayang manahimik. Nanginginig ang tinig niya habang idinidiin. Oo, anak kita, Liana. At mula ngayon, hindi na ako hahayaang gapiin ka ng kasinungalingan. Ako mismo ang magbubunyag ng katotohanan. Sa harap ng lahat, nagpatuloy siya. Ang mga dokumento laban sa kanya ay peke. Ang mga saksi ay bayaran. At ang mga pulis na nagsampa ng kaso ay may koneksyon sa sindikato. Ako mismo ang magpapatunay niyan. Alam ko ang sistema dahil ako'y naging bahagi nito. Ngunit ngayon, ako na mismo ang lalaban sa sistemang yon. Napatitig si Liana sa kanyang ama. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti niyang nararamdaman ang init ng katotohanan na matagal nang nakatago. Ang bigat na matagal niyang pasan ay tila nagsimulang magluwag. Napatakit ng mukha si Aling Mila, humahagulhol. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito, ngunit hindi ko akalaing sa ganitong paraan. Sa huling pagkakataon ng araw na iyon, humarap si Ricardo kay Liana at sa buong korte. Hindi ko alam kung kailan mo ako matututunang patawarin. Ngunit sa ngayon, sisimulan ko sa pagbubunyag ng lahat. Dahil kung hindi ko gagawin, wala na akong karapatang mabuhay bilang tao, bilang ama man lang. At sa gitna ng katahimikan, isang malakas na palakpak mula sa ilang dumalo ang pumunit sa tensyon. Unti-unting nadagdagan iyon, hanggang sa buong korte ay nag-ingay sa pagkilala na sa wakas. Lumilitaw na ang katotohanan. Ngunit para kay Liana, ang palakpak na iyon ay hindi pa rin sapat upang burahin ang sugat ng nakaraan. Alam niyang mahaba pa ang daan bago tuluyang makamit ang hustisya. Ngunit sa pagbubunyag ng lihim na iyon, nagsimula na ang unang hakbang tungo sa kanyang paglaya. Mabilis na kumalat sa buong syudad ang balitang ibinunyag ni Judge Ricardo sa loob ng korte. Ang mga pahayagan at radyo ay puno ng ulat tungkol sa mapagmataas na hukom na biglang lumuhod at umamin na ang hinatulan niyang dalaga ay anak pala niya. Sa bawat sulok ng lungsod, pinag-uusapan ito. Ang hukom na walang awa may tinatagong lihim. Ngunit kasabay ng revelasyon, hindi pa rin nawawala ang mga paninira laban kay Liana. Sa telebisyon, may mga komentaryo na nagtutulak na baka isa lamang itong drama para makaligtas siya. Ang tanong, ani ng isang mamamahayag, pantalaga siya ng hukom? Hindi ba't mas lalo itong nakakapagduda? Baka ginagamit lang ang koneksyon upang ipawalang sala ang isang kriminal. Napanood iyon ng pamilya ni Liana sa kanilang baryo at halos masira ang loob ni Aya. Nanay, bakit ganyan sila? Hindi ba sapat na sinabi na mismo ng hukom na inosente si ate? Hinawakan siya ni Aling Mila. Anak, ganyan talaga ang mundo. Kahit totoo ang nasa harap nila, kung sanay sila sa kasinungalingan, hindi agad sila maniniwala. Tahimik lang si Mang Nestor, ngunit ang kanyang mga kamaoy mahigpit na nakasara. Kung kaya ko lang silang tatahimikin, pero ang magagawa lang natin
ay ang ipanalangin si Liana at hintayin lumabas ang buong katotohanan. Samantala, si Liana ay muling ibinalik sa selda matapos ang revelasyon. Sa kabila ng mabigat na tanong at usap-usapan, ramdam niya na unti-unting bumabagsak ang pader ng paninira laban sa kanya. Ngunit kasabay ng kaunting pag-asa ay dumating din ang matinding takot. Isang gabi tinawag siya ng isang gwardiya. "Flores, may gustong kumausap sa'yo." Dinala siya sa isang madilim na opisina sa loob ng kulungan. Naroon ang isang lalaki na hindi niya kilala, naka-Amerikana at may malamig na tingin. "Ikaw si Liana, hindi ba?" "Opo," sagot niya, nanginginig. "Makinig ka." Matalim ang tono ng lalaki. "Kung hindi ka tatahimik at patuloy kang ipaglalaban ng abogado mo, may mangyayaring hindi maganda. Hindi lang sa'yo, kundi pati sa pamilya mo. Tumigil ka na, aminin mo na lang ang lahat at matatapos na ang problema." Nanlamig si Liana. Ngunit sa halip na sumuko, pinisil niya ang kwintas. "Hindi ko aaminin ang kasalanang hindi ko ginawa. Kung gusto ninyong takutin ako, nagkamali kayo ng pinili." Umiling ang lalaki. "Matigas ka, magdusa ka kung ganon." At mabilis siyang umalis. Nang bumalik siya sa selda, halos hindi na siya makahinga sa kaba. Ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ina at ni Samuel. Huwag sumuko kahit anong mangyari. Kinabukasan dumating si Samuel dala ang bagong ebidensya. "Liana," wika niya, "nakakuha na tayo ng kopya ng mga video sa loob ng law office noong pinapapirma ka. Makikita doon na hindi ipinaliwanag sa iyo ang dokumento. At higit pa, may kopya tayong hawak na nagpapatunay na ang mismong pirma ay ginamit muli sa ibang dokumento nang wala ka na roon." Napaluha si Liana. "Sir, Kinpo, may pag-asa na akong makalaya?" Tumango si Samuel. "Oo, ngunit hindi madali dahil habang lumalafas ang laban natin, mas lalo silang magiging marahas. Dumating ang araw ng panibagong pagdinig. Sa pagkakataong iyon, dala ni Samuel ang video at ang bagong ebidensya. Kung susuko ako ngayon, wala nang saysayang lahat ng pinagdaanan ko. Sa baryo nila, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga kapitbahay na dati nang huhusga ay nagsimulang lumapit kay Aling Mila. Pasensya ka na, Mila, nagkamali kami, hindi pala totoong mga bintang. Ang ilan ay nag-ambag ng kaunting tulong, pagkain, bigas at kaunting pera para makaraos sila. Napaiyak si Mila sa pasasalamat. Salamat, hindi lang ito laban ng anak ko, kundi laban ng lahat ng mahihirap na madaling husgahan ng lipunan. Sa loob ng kulungan, habang nakahiga sa malamig na sahig, pinisil muli ni Liana ang kanyang kwintas at nagdasal. Panginoon, salamat at unti-unti nang lumalabas ang totoo. Pero alam kong mahaba pa ang laban. Bigyan mo po ako ng lakas hanggang sa dulo. Ipinasok sa harap ng korte ang monitor at ipinalabas ang kuha ng CCTV mula sa law office. Doon nakita ng lahat kung paano mabilis na ipinapirma si Liana ng dokumento habang abala ang mga abogado sa ibang usapan. Wala ni isang nagpaliwanag sa kanya ng nilalaman. Nagbulungan ng mga tao, yun pala ang totoo, ginamit lang siya. Bakit hindi ito lumabas noon pa? May nagtago talaga ng ebidensya. Galit na tumayo si Fiskal Herrera. Your Honor, fabricated ang video na iyan. Hindi ito maaring tanggapin bilang ebidensya. Ngunit matatag na tumayo si Ricardo kahit hindi na siya ang opisyal na humahawak ng kaso. Hindi ito fabricated. Alam ko ang opisina, alam ko ang mga tao roon. At bilang hukom na ilang dekada ng naninilbihan, makikilala ko kung alin ang totoo. Ang video na yan ay isang matibay na patunay. Sa puntong iyon, unti-unting bumagsak ang paninira laban kay Liana. Ang mga taong dati nagdududa ay nagsimulang mamulat. Ang mga mamamahayag na dati puro negatibo ang isinulat ay nagsimulang maglabas ng bagong ulat. Dalaga ginamit bilang panakip-butas. Hukom umapela para sa sariling anak. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Matapos ang sesyon, nakatanggap si Samuel ng mensahe sa kanyang telepono. Itigil mo na ang pagliligtas sa kanya. Kung hindi may kapalit. Ipinakita niya ito kay Liana sa selda. Hindi sila titigil, Liana. Pero mas lalo tayong hindi dapat tumigil. Kung tatakot sila, ibig sabihin natatamaan na sila. Tumango si Liana, mas matatag na kaysa dati.
Sir, handa akong magdusa pa, basta lumabas ang katotohanan. At sa kabila ng takot at panganib, alam niyang nagsisimula ng mabasag ang pader ng kasinungalingan at paninira. Isa-isang nabubunyag ang katotohanan at kahit gaano pa kahirap, hindi na siya nag-iisa sa laban. Siya'y may pamilya, may abogado, at may isang ama na ngayon lang nagpakumbaba. At higit sa lahat, may isang katotohanan na hindi na kayang itago ng sinuman. Lumakas ang hangin ng pagbabago sa kaso ni Liana matapos kipakita ni Ater Samuel ang CCTV footage at iba pang dokumento. Ngunit kasabay ng unti-unting paglaya ng katotohanan, lalong nagngit-ngit ang sindikato. Para silang mga mabangis na hayop na nadidiin sa sulok. Hindi sila papayan na basta-bastang mabunyag ang kanilang mga kasalanan. Isang gabi, habang pauwi si Samuel mula sa opisina, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sa dilim ng kalsada, may dalawang motorsiklo na tila hindi siya tinatantanan. Pinabilis niya ang kanyang lakad at agad na simakay sa kanyang kotse. Ngunit bago pa siya makaalis, isang bato ang ibinato sa salamin ng kanyang sasakyan. "Hoy, abogado!" sigaw ng isa sa mga lalaki. "Ipigil mo na ang kaso o ikaw ang susunod." Mabilis niyang pinaandar ang kotse, nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang manibela. Umuwi siya ng gabing iyon na hindi makatulog, iniisip kung paano niya mapoprotektahan si Liana at ang sarili. Ngunit sa kabila ng takot, isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil. Kinabukasan, dumalaw siya kay Liana sa kulungan. Halatang pagod ang kanyang muka, may mga gasgas pa sa braso dahil sa insidente. "Sir, ano pong nangyari sa inyo?" Nag-aalalang tanong ni Liana. May nagtangkang manakot. Sagot niya, pinilit ang ngiti. "Pero huwag kang mag-alala, hindi nila ako kayang patigilin. Mas lalo lang akong ginaganahan na tapusin ang laban na ito." Naluha si Liana. "Sir, ayokong madamay ka. Kung delikado na, baka mas mabuting..." "Liana," putol ni Samuel. Matatag ang boses. "Huwag mo nang sabihin na susuko tayo. Nasa dulo na tayo. Kapag umatras tayo ngayon, panalo sila. Panalo ang mga taong matagal nang nanlalamang. At higit sa lahat, mawawala ang kinabukasan mo. Hindi ko hahayaang mangyari yon." Sa loob ng korte, lalong lumakas ang depensa laban kay Liana. Ngunit kasabay nito, mas naging agresibo rin ang prosekusyon. Sa bawat pagdinig, tila may bagong saksi na biglang lumilitaw. Mga taong nagsasabing nakita raw si Liana sa mga transaksyon ng sindikato. Ngunit sa bawat testimonya, mabilis na pinapabulaanan ni Samuel. "Your Honor, bakit puro mga taong may record ng pagkakasangkot sa sindikato ang nagsasalita laban kay Liana? Hindi ba't malinaw na ginagamit lamang sila para siraan siya?" Sa gallery, naroon lagi ang pamilya ni Liana. Ngunit isang araw habang pauwi sila mula sa korte, may dalawang lalaking hindi kilala ang lumapit kay Mang Nestor at Aya. "Kung gusto ninyong mabuhay, itigil ninyo." Matapos ang sunod-sunod na pag-atake at banta ng sindikato, lalong naging alanganin ang sitwasyon ni Liana at ng lahat ng kumakampi sa kanya. Habang lumalakas ang kanilang laban sa korte, dumadami rin ang mga taong sinusubukang gawing traidor ng sindikato. Hindi lamang ang mga gwardiya sa kulungan ang tinatangkang bilhin, kundi pati na rin ang ilang maliliit na opisyal at ilang kaibigan ni Attorney Samuel. Isang hapon, habang naglalakad si Samuel palabas ng korte, nilapitan siya ng isang matandang kakilala mula sa law school. "Samuel," wika nito, "mag-ingat ka. May mga kasamahan sa hanay natin na sinuhulan ng sindikato. Hindi lahat ng umumiti sa iyo ay kakampi mo." Napahinto si Samuel, kumunot ang noo. "Anong ibig mong sabihin? Sino ang mga iyon?" Umiling ang matanda. "Hindi ko pwedeng pangalanan. Ngunit tandaan mo, may mga taong gagawin ang lahat para makakuha ng pera, lalo na't malaki ang nakataya." Nagpasalamat si Samuel, ngunit lalo lamang bumigat ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi na siya pwedeng basta-basta magtiwala, kahit kanino. Samantala, sa loob ng kulungan, pinatawag si Liana ng isang gwardiya at dinala sa isang silid para makipag-usap sa isang babaeng abogado na hindi niya kilala. Ang babae ay may matapang na tindig, nakaitim na bestida at may matalim na tingin.
Liana, panimula ng babae? Ako si Attorney Vergara. Galing ako sa isang firm na may koneksyon sa ilang malalaking personalidad. Gusto kitang tulungan. Nagulat si Liana. Tulungan? Paano po? Mumisi si Vergara. Kung tatanggapin mo ang aming alok, mas mapapabilis ang paglaya mo. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag mo nang ipagpatuloy ang kaso laban sa sindikato. Aminin mong kasangkot ka at saka namin ipapakita na nagbago ka at tumulong kang magsiwalat. Ligtas ka pati pamilya mo. Nanlamig si Liana. Ibig sabihin, gusto niyo akong umamin sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Tumango si Vergara. Anak, minsan mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa katotohanan. Kung magpapatuloy ka pa, hindi lang buhay mo ang nakataya. Mariin ang sagot ni Liana, nanginginig man ang boses. Hindi ako magsisinungaling. Hindi ako papayag na ang pangalan ko'y mantsahan ng kasinungalingan. Mas gugustuhin ko pang mamatay na inosente kaysa mabuhay na sinungaling. Napangisi si Vergara. Sa katumayo, matigas ang ulo mo. Tingnan natin kung hanggang saan katatagal. At tuluyang umalis. Kinabukasan, ibinalita ni Samuel kay Liana ang posibilidad na may mga taong traidor sa hanay nila. Liana, kailangan mong maging maingat. Kahit sa loob ng kulungan, hindi ka naligtas. May mga gwardiyang lumapit sa akin at sinabing handa silang ipagpalit ka kapalit ng malaking halaga. Napahawak si Liana sa kanyang kwintas na ayuo. Sir, ibig sabihin, kahit sa loob nito, wala na akong mapagkakatiwalaan? Tama ka, ngunit hindi ibig sabihin ay wala ka ng kakampi. Tandaan mo, nariyan pa rin ang ilang taong na handang tumulong, tulad ni Aling Rosa. At higit sa lahat, nariyan ang pamilya mo at ako. Napaluha si Liana. Sir, minsan naiisip ko, baka mas mabuti nang sumuko. Pero tuwing naaalala ko ang pamilya ko at ang lahat ng nagdusa dahil sa kasinungalingan ng sindikato, alam kong hindi ako dapat tumigil. Tumango si Samuel. At yan ang nagpapatatag sa atin. Hindi nagtagal, isang insidente ang yumanig sa kulungan. Isang gwardiya ang biglang sumugod sa selda ni Liana at nagtangkang saktan siya gamit ang matalim na bagay na itinago sa bulsa. Mabilis na humarang si Aling Rosa at tinulak si Liana palayo. "Tumakbo ka, anak!" sigaw ni Aling Rosa. Agad na sumugod ang ibang preso at gwardiya upang pigilan ang nanggulong bantay. Ngunit bago pa tuluyang maawat, nagkaroon ng sugat sa braso si Aling Rosa. Tumakbo si Liana palapit sa kanya, umiiyak. "Aling Rosa, bakit mo ginawa iyon?" Mumiti ang matanda. "Kahit duguan, dahil kailangan mong mabuhay. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa akin. Tandaan mo, anak, maraming umaasa sa'yo. Hindi ka pwedeng bumigay." Naiyak si Liana at niyakap ang matanda. "Patawarin niyo ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo masasaktan." Umiling si Aling Rosa. "Hindi mo kasalanan. Kasalanan ito ng mga taong kayang ipagbili ang kaluluwa nila kapalit ng pera. Labanan mo sila, anak. Labanan mo hanggang sa huli." Nang mabalitaan ni Samuel ang nangyari, lalong tumibay ang kanyang paninindigan. "Liana, na sinusubok ka ng sindikato, nung tandaan mo, ang bawat atake nila ay patunay na natatakot na sila. Kapag natatakot ang kalaban, ibig sabihin, malapit na silang matalo." Huminga ng malalim si Liana, hawak pa rin ang kanyang kwintas. "Sir, hindi ko alam kung paano matatapos ang laban na ito, pero sigurado ako, hindi ako susuko. Kung kailangan kong magtiis pa, gagawin ko. Basta lumabas ang katotohanan." Samantala, si Ricardo ay patuloy na nakakatanggap ng banta. May isang gabi na dumating sa kanyang bahay ang isang kahon na may lamang bala ng baril at sulat na nagsasabing, "Tigilan mo ang pagkakampi sa anak mo kung ayaw mong sumunod sa kanya sa hukay." Pinagmasdan niya ang kahon, nanginginig ang mga kamay. Ngunit imbes na umatras, mas lalo siyang nagpasya. "Kung kailangan kong isakripisyo ang buhay ko para mailabas ang katotohanan, gagawin ko. Hindi ko nahahayaang maulit ang pagkakamali ko noon." Sa loob ng kulungan, isang gabi, nakaupo si Liana habang pinagmamasdan ng buwan sa maliit na bintana ng selda. Sa tabi niya, nakahiga si Aling Rosa, humihinga ng mabigat dahil sa sugat.
Pinisil ni Liana ang kanyang kwintas at nagdasal. Diyos ko, sinusubok mo po ako. Ang dami kong pinagdaanan, ang dami kong luha. Pero kung ito po ang paraan para lumabas ang katotohanan, tatanggapin ko. Basta po protektahan ninyo ang pamilya ko, si Sir Samuel at si Aling Rosa. Ako na lang po ang magtiis. At sa gabing iyon, kahit punong-puno ng panganib ang paligid, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Para bang sa bawat pagsubok, mas lalo siyang pinapatatag at mas lalo niyang nararamdaman na kahit gaano kalakas ang sindikato, hindi nila kayang talunin ang isang pusong handang lumaban para sa katotohanan. Mabilis na lumaganap sa buong bansa ang balita tungkol sa mga banta, pagtatangkang pananakit at mismong pagbubunyag ni Ricardo ng kanyang koneksyon sa kaso. Sa mga pahayagan, punong-puno ang mga pahina ng ulo. Hukom lumuhod sa harap ng akusado. Sindikatong malakas, binubuwag ng katotohanan. Ngunit kasabay ng ingay ng balita, ay lalong lumalalim ang hidwaan sa korte. Ang sistemang matagal nang nakasanayan ng bayan, ang sistemang madalas pabor sa makapangyarihan, ay unti-unting nabibitak. Isang umaga, dumating si Attorney Samuel sa kulungan, dala ang makapal na folder. Liana, panimula niya, habang nakaupo sa malamig na mesa ng visiting area, mayroon tayong bagong pag-asa. May ilang opisyal na handa ng tumestigo laban sa sindikato. Ngunit bago iyon, kailangan nating patatagin ang kaso mo. Kailangang ipakita na hindi ka lang inosente, kundi biktima ng sistemang matagal ng bulok. Napalunok si Liana, hawak ang kanyang kwintas. Sir, paano kung hindi sila tumayo sa korte? Paano kung matakot sila at umatras? Huminga ng malalim si Samuel. Posible, pero dito papasok ang tapang ng bawat isa. At alam kong kaya mo ring maging mukha ng katotohanan. Kung makita ng lahat ang tibay mo, baka mas lalo silang magkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Sa sumunod na pagdinig, mas marami ang dumalo sa korte. Nandoon ang mga mamamahayag, ilang NGO na laban sa korupsyon, at maging ang mga taong dati walang pakialam. Lahat ay nais makita ang pagbagsak ng makapangyarihang sindikato na matagal nang bumabalot sa lipunan. Tumayo si Samuel at nagharap ng bagong ebidensya, mga financial records, kopya ng mga kontratang peke at listahan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol mula sa sindikato. Your Honor, mariin niyang sabi, ito ang mga patunay na si Liana ay ginamit lamang. Isa siyang scapegoat, isang panakip butas. Ang tunay na kriminal ay ang mga taong ito. Isa-isa niyang itinuro ang pangalan sa dokumento at ang ilan sa mga naron ay napayuho, halatang natatakot. Nag-react si Fiscal Herrera, halos pasigaw. Walang saysay ang mga dokumentong yan. Isa lamang yang palabas para mailigtas ang akusado. Ngunit sumabat si Ricardo na ngayon ay nasa gallery bilang testigo. Hindi palabas ang mga dokumentong yan. Nakita ko mismo kung paano gumagalaw ang sindikato. Kung hindi pa dahil sa anak ko, hindi ako magigising sa katotohanan. At ngayon, handa akong ipakita ang lahat ng alam ko. Nagkaguluhan ng korte. Ang dating hukom na respetado at kinatatakutan, ngayon ay naglalantad ng kabuluhang ng sistemang dati niyang pinanghawatan. Pagkatapos ng sesyon, mabilis na kumalat ang balita. May mga taong lumapit sa pamilya ni Liana upang magpahayag ng suporta. Mila, naniniwala kami sa anak mo, wika ng isa. Panahon na para lumaban tayo sa mga abusado. Ngunit kasabay nito, hindi pa rin nawawala ang banta. Isang gabi, habang pauwi sina Aling Mila at Aya mula sa simbahan, may lalaking biglang sumulpot sa madilim na kalsada at bumulong. Kung ayaw niyong may mangyaring masama, huwag na kayong sumipot sa korte bukas. Halos himatayin si Aya sa takot, ngunit mahigpit ang tinig ni Mila. Hindi kami matatakot, ang Diyos ang kakampi namin. Samantala, sa loob ng kulungan, lalong tumitindi ang pagsubok kay Liana. Isang gabi, may gwardiya na palihim na nag-abot ng papel sa kanya. Sa papel ay nakasulat, kung gusto mong mabuhay, huwag ka nang magpumilit. Aminin mo na lang ang lahat. Tinunit ni Liana ang papel at itinapon. Sa halip, tumayo siya at kinausap ang ibang preso na dati takot makisangkot.
Nakikita nyo? Hindi lang ako ang biktima dito. Lahat tayo ay biktima ng sistemang hindi patas. Kung patuloy tayong tatahimik, sino pa ang lalaban para sa atin? Tahimik ang selda, ngunit may ilan na nagsimulang tumango. Si Aling Rosa, bagamat mahina pa rin dahil sa sugat, ay ngumiti at nagsalita. Anak, tinamaan mo sila, tama ka. At ako, kahit mahina na, lalaban pa rin kasama mo. Dumating ang isang mahalagang araw ng pagdinig kung saan ipapakita ang mga bagong testigo. Puno ang korte ng tao. Ang media ay nakaaban at ang buong bansa ay nakatutok. Unang tumayo ang isang dating accountant ng sindikato. Nanginginig siya, ngunit nagsalita. Ako po ay bahagi ng kanilang operasyon. Nakita ko kung paano pinapapirma ng mga dokumento ang inosente para lamang may maisakripisyo kung sakaling mabuking ang kanilang galaw. At isa sa kanila ay si Liana. Sumunod ang isang pulis na dati konektado sa grupo. Oo, totoo ang lahat. May mga kaso kaming binabaluktot. Ang pangalan ni Liana ay idinagdag sa mga report kahit wala naman siyang kinalaman. Ginawa ito para mailigtas ang mas malalaking isda. Nag-alinglangan ang korte, ngunit halata sa mukha ng mga tao na nagsisimula na silang maniwala. Ngunit hindi papayag ang sindikato na mawala ang kanilang kapangyarihan ng ganun na lamang. Paglabas ng korte, isang malaking kaguluhan ang sumabog. May mga armadong lalaki na biglang sumugod at nagkaroon ng panik sa paligid. Ang mga pulis ay mabilis na rumesponde, ngunit malinaw na mensahe iyon. Hindi pa tapos ang laban. Si Samuel ay agad na yumakap kay Liana para protektahan siya. Liana, huwag kang bibitaw. Huwag kang matakot. Lalaban tayo. Habang ang mga ao ay nagsisigawan at nagtakbuhan, nakita ni Ricardo ang lahat. Anak ko, pulong niya habang nakatitig kay Liana. Hindi na nila masisira ang katotohanan, kahit buhay ko pa ang kapalit. Kinagabihan, matapos ang kaguluhan, nagtipon ang pamilya at si Samuel upang mag-usap. Si Aya, bagamat takot, ay nagsalita. Ate, ang dami na pong nangyayari, pero proud po ako sa'yo. Kahit takot ako, naniniwala ako na mananalo ka. Naiyak si Liana at niyakap ang kapatid. Salamat Aya, ikaw ang isa sa dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Imila naman ay humawak sa kamay ng anak. Liana, tandaan mo ang katotohanan ay parang ilaw. Kahit gaano karaming dilim ang magtangkang takpan ito, lalabas at lalabas pa rin. At sa gabing iyon, habang mag-isa sa selda, pinisil ni Liana ang kanyang kwintas at nagdasal. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong nadurusa sa ilalim ng maling sistema. Diyos ko, bulong niya, kung para sa akin ang laban na ito, tulungan mo akong magtagumpay. At kung para sa lahat ng inaapi, bigyan mo ako ng lakas na maging boses nila. At sa katahimikan ng gabi, habang maririnig ang mahihinang huni ng kuliglig, nanatiling matatag ang kanyang puso. Hindi na siya takot. Alam niyang kahit lumalaban siya laban sa makapangyarihan, may isang mas makapangyarihang lakas na kakampi niya. Ang katotohanan. Naging mainit na usapin sa buong bansa ang kaso ni Liana. Sa bawat tahanan, opisina at palengke, pinag-uusapan ang matapang na dalaga na muntik ng bitayin, ngunit lumalaban para sa kanyang pangalan at dangal. Sa mga dyaryo, makikita ang magkasalungat na headline, Dalaga, Inosente, Lumilitaw na biktima ng sindikato at sindikatong malakas. Nalalapit na bang pagbagsak? Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang banta sa kanilang buhay. Ngunit sa bawat pagdinig, lalong lumalakas ang ebidensya laban sa mga tunay na kriminal. Sa araw ng pinakamahalagang pagdinig, punong-puno ang korte. Nandoon ang media, mga NGO, at maging ilang personalidad sa gobyerno na nais makita ang pagtatapos ng makapangyarihang sindikato. Sa gallery, nakaupo sina Aling Mila, Mang Nestor at Aya, hawak-hawak ang kanilang mga kamay. Sa harap, si Samuel ay nakatayo, matatag at handa, habang si Liana ay nakaupo, nakaposas pa rin, ngunit nakataas ang ulo. Your Honor, panimula ni Samuel. Ngayon ay aming ihaharap ang mga pangunahing testigo
laban sa sindikato. Hindi lamang ito para linisin ang pangalan ng aking kliyente, kundi upang maipakita na matagal nang ginagamit ang sistemang ito para apihin ang mga inosente. Unang pumestigo ang dating accountant ng sindikato. Nanginginig ngunit buo ang boses. Ako po ay bahagi ng kanilang operasyon sa loob ng 7 taon. Nakita ko kung paano sila nagtatago sa batas, gumagamit ng mga inosenteng tao upang pagtakpan ang kanilang mga krimen. Isa sa mga iyon ay si Liana. Ginamit nila ang kanyang pirma para maisakatuparan ang mga kontrata. Wala siyang kaalam-alam. Naggaguluhan ng korte. May mga taong napabulong. May ilan na napapailing. Ngunit hindi natapos doon. Sunod na tumestigo ang isang dating pulis. Oo, totoo ang lahat. Ako'y nakasangkot noon. May mga kasong peke ang nilikha namin para maisalba ang mas malalaking isda. At ang pangalan ni Liana, idinagdag namin sa mga ulat ng walang basehan. Ngayon, gusto kong itama ang pagkakamali ko. Halos lumuhod sa harap ng korte ang pulis, umiiyak. Patawad, Miss Flores. Ginamit ka namin. Sana'y mapatawad mo ako. Napatulala si Liana. Hawak-hawak ang kanyang kwintas at pinilit pigilan ng luha. Ngunit ang pinakamalakas na dagok ay nang tumayo si Ricardo mismo sa witness stand. Wala na siyang suot na itim na robe. Isa na lamang siyang matandang lalaking puno ng pagsisisi. Ako si Ricardo Santiago, dating hukom, at ako mismo ang makakapagpatunay na ang sindikato ay may hawak sa sistemang ito. Oo, minsan akong naging bulag at duwag. Ngunit ngayon, hindi na. Ang anak kong si Liana ay halos ipabitay ko dahil sa aking kapalaluan. Hindi ko nahahayaang mamatay siya sa kasalanang hindi kanya. At ngayon, handa kong ilantad ang lahat ng alam ko. At isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng opisyal, politiko at negosyanteng konektado sa sindikato. Ang korte ay parang pinasabog ng bomba. Lahat ay nagulat, may ilan pang napasigaw sa gulat. Your Honor, dagdag pa niya. Ang dalagang ito ay inosente. Siya'y isang biktima. Kung may kasalanan man siya, iyon ay ang pagiging mahirap at ang pagiging walang laban sa makapangyarihan. Ngunit hindi niya kasalanan ang krimen na isinabit sa kanya. Muli na namang sumigaw si Fiskal Herrera. Your Honor, hindi maaaring tanggapin ang lahat ng ito. Isa itong palabas lamang upang mailigtas ang akusado. Ngunit tumayo ang bagong presiding judge, mariin ang tinig. Ang mga testimonya at ebidensya ay malinaw. Ang kasong ito ay hindi na simpleng paglilitis ng isang akusado, kundi pagbubunyag ng malawak na operasyon ng isang sindikato. Nanginginig si Herrera, at sa gitna ng lahat, biglang may 2 armadong lalaki na sumugod sa loob ng korte. Halos magkagulo ang lahat, ngunit mabilis na naawat ng mga pulis at napatumba ang mga lalaki bago pa makagawa ng masama. Lalong nagpatunay iyon na desperado na ang sindikato. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng deliberasyon, bumalik ang korte upang basahin ang desisyon. Tahimik ang lahat. Sa liwanag ng mga ebidensyang iniharap at sa dami ng mga testigong nagpapatunay sa kanyang kawalang kasalanan, ang korte ay nagdedesisyon. Si Liana Flores ay inosente. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa loob ng korte. Ang pamilya ni Liana ay napayatap sa isa't isa habang umiiyak. Si Samuel ay napangiti. Pinahid ang luha sa kanyang mata. Si Liana, nakatayo, nanginginig at hindi makapaniwala. Ngunit, hindi doon natapos ang desisyon. At higit pa, pagpapatuloy ng hukom. Ang sindikato at lahat ng kasabwat nito ay haharap sa kaso. Ang mga ebidensya at testimonya ay sapat upang simulan ang malawakang imbestigasyon. Naluha si Ricardo, nakaupo sa gilid. Salamat Diyos ko, bulong niya. Binigyan mo ako ng pagkakataong itama ang pagkakamali ko. Lumapit si Liana sa kanyang ama. Pinagmamasdan siya ng matagal. Hindi pa kita kayang patawarin ng buo. Marahan niyang sabi, pero salamat dahil hindi mo na ako pinatay sa ikalawang pagkakataon. Tumango si Ricardo, tumulo ang luha. Anak, hihintayin ko ang araw na iyon kahit gaano katagal.
paglabas ng korte, sinalubong si Liana ng daan-daang tao. Ang ilan ay nag-abot ng bulaklak, ang iba ay nagpalakpak, at marami ang sumigaw ng hustisya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liana na hindi siya nag-iisa, na ang kanyang laban ay naging laban ng mas nakararami. Niyakap siya ng anyang ina at kapatid. "Anak, malaya ka na," bulong ni Mila, habang si Aya ay humihikbi sa saya. Si Mang Nestor naman ay tahimik na nakatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at galak. At sa gitna ng ingay ng tao, pinisil ni Liana ang kanyang kwintas. Hindi lamang ito simbolo ng nakaraan, kundi paalala ng lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa pagiging biktima ng maling sistema, ngayon ay isa na siyang simbolo ng katapangan at pag-asa. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa kanilang maliit na bahay sa baryo, muling nagsama-sama ang pamilya. Habang kumakain ng simpleng hapunan, ngumiti si Liana. "Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, alam kong hindi na ako nag-iisa. At alam kong kahit gaano kalakas ang kasinungalingan, babagsak at babagsak din ito." At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng may ngiti sa kanyang labi. Malaya at buo, dahil sa wakas bumagsak na ang sindikato at lumabas na ang katotohanan.